Si Arihito Atobi ay isang ordinaryong office worker na laging kulang sa tulog at pauwi na mula sa mandatory fun team bonding trip ng kumpanya nila. Ngunit bigla na lang na aksidente ang sinasakyan nilang boss at namatay si Arihito kasama ang lahat ng katrabaho niya. Pagdating sa kabilang buhay, mabilis na sinuri ni Arihito ang sitwasyon at napagtanto niyang patay na nga siya. Kaya ngayon, nakapila silang lahat para ma-reincarnate. Medyo nalungkot siya noong una, pero agad niyang naisip na ibig sabihin nito, hindi na niya kailangang pumasok sa trabaho kinabukasan, kaya baka hindi naman pala masama ang ma-reincarnate. Nang dumating na ang turn niya, sinalubong siya ng kanyang guide. Pero halos wala rin itong ginawa kundi abutan si Arihito ng isang card at sabihin na pagdating niya roon, ang una niyang dapat gawin ay pumunta sa guild at magparehistro. Bago pa man makapagtanong si Arihito kung ano ba ang guild, itinulak na siya ng guide at agad siyang na-reincarnate sa Labyrinth Country. Halos wala talagang alam si Arihito tungkol sa lugar na iyon, kaya napagpasyahan niyang sundin ang payo ng guide at dumiretso sa guild. Pagdating niya roon, nakita niya ang isang babaeng nakasuot pa rin ng uniforme ng kumpanya nila na nakatayo sa harap ng reception desk. Naalala niyang kasabay niya ito sa boss at mukhang nagpaparehistro rin ito tulad niya. Ang pangalan ng babae ay Suzuna Shiremiya, matapos siyang suriin, nabigyan siya ng job na Shrine Maiden. Pinasalamatan ni Suzuna ang receptionist sa pagtulong at paalis na sana siya ng guild hall nang biglang may isang babae ang humarang sa kanya para kunin ang atensyon niya. Tinanong ni Suzuna kung may nagawa ba siyang mali dahil bago pa lang siya sa bayan. Ngunit alam na iyon ni Alicia dahil lahat ng unang beses na nagpaparehistro sa guild ay mga bagong reincarnate. Sinabi ni Alicia na wala naman siyang nagawang mali, naghahanap lang siya ng taong pwedeng maging rearguard sa party niya dahil may malaking kahinaan ng vanguard job niya. Napansin ng lahat ng nasa guild na sinusubukan na naman ni Alicia na mag-recruit ng isa na namang newbie, kaya nagsimula silang tumaya kung gaano katagal bago iwanan ni Suzuna si Alicia. Dahil hanggat dala ni Alicia ang handicap na iyon, hinding-hindi raw siya makakalayo. Narinig ni Arihito ang lahat ng usapan nila pero hindi niya maintindihan kung ano ang ibig nilang sabihin. Patuloy na nakiusap si Alicia kay Suzuna na sumali sa party niya at ikinagulat nito nang pumayag agad si Suzuna. Inaasahan pa nga ni Alicia na tatalikuran siya nito matapos marinig ang mga chismis, kaya tinanong niya kung sigurado ba talaga ito at sinabi ni Suzuna na oo. Kaya magkasama silang umalis ng guild para gawin ang una nilang mission. Pagkaalis nila, tinawag ng receptionist si Arihito at tinanong kung magpaparehistro rin ba siya ng license niya. Sumagot si Arihito na oo, kaya pinapante siya ng receptionist sa harap ng desk upang tulungan siyang magsimula. Ipinakilala ng receptionist ang sarili niya bilang Luisa Falmal at ipinaliwanag na sa Labyrinth Country, tanging mga rehistradong adventurer lang ang pinapayagang pumasok sa mga labyrinth. Kaya kung gusto ni Arihito na magsimula, kailangan muna niyang magkaroon ng opisyal na rehistrasyon. Hiniling ni Luisa na ibigay ni Arihito ang license card niya. Ngunit bago iyon, tinanong muna ni Arihito kung ano ba ang ibig nang sabihin niyang ang lugar na ito ay Labyrinth Country. Ipinaliwanag ni Luisa na ang bansang ito ang tahanan ng maraming seeker na nag-e-explore ng mga labyrinth, pati na rin ng mga taong sumusuporta sa kanila. Paminsan-minsan, may mga kaluluwang reincarnate sa Labyrinth Country at nagsisimula ng panibagong buhay bilang mga seeker, kaya sanay na ang lahat sa prosesong iyon. Hindi pa rin lubos maalala ni Arihito kung paano talaga siya namatay pero naintindihan na niya ang pangkalahatang sitwasyon. Kaya tinanong niya si Luisa kung paano ba ang tamang proseso ng pagpaparehistro at ipinaliwanag nitong napakadali lang nito. Ang kailangan lang niyang gawin ay pumili ng job na sa tingin niya ay pinakaangkop sa kanya at kapag nakita ng system na tugma ang mga skill niya rito, agad itong maaprubahan. Sandaling nag-isip si Arihito at naalala kung paano siya halos mapaslang sa trabaho ng sobrang sipag niyang manager nung nakaraang buhay. Ngayon na nasa Labyrinth Country na siya, ayaw na niyang maulit ang ganoong buhay. Kaya napagpasyahan niyang pumili ng job na magbibigay sa kanya ng madali at relax na pamumuhay. Gayunman, makalipas lang ang ilang sandali, narinig niya ang matinis na boses ng manager niyang nakatayo mismo sa likuran niya at muntik na siyang atakihin sa gulat. Ang pangalan ng manager niya ay Igarashi at hindi niya inakalang magkikita pa sila rito. Pero dahil sabay-sabay namang na-reincarnate ang buong team nila, makatwiran lang na narito rin siya. Hindi pa rin makapaniwala si Igarashi na totoo ang lahat ng ito dahil para lang daw silang nasa isang cosplay event. Pero kailangan na lang niyang tanggapin ang katotohanan ng kailangan nilang lumaban sa mga monster sa mundong ito para mabuhay. Hindi naintindihan ni Arihito ang ibig niyang sabihin, kaya ipinaliwanag ni Igarashi na iyon mismo ang trabaho ng mga seeker dito, kaya wala rin silang ibang pagpipilian kundi gawin ang pareho. Kasi tinanong niya si Arihito kung nakapili na ba ito ng job. Nakaramdam agad ng kaba si Arihito dahil sa ugali ni Igarashi, malamang pipilitin lang siyang pumili ng job na makakabuti para rito. Kaya mabilis niyang iniba ang usapan at tinanong kung ano ang job na pinili nito para sa sarili. Nadismaya ng kaunti si Igarashi dahil formal pa rin siyang kausapin ni Arihito kahit wala na siya sa kumpanya. Umaasa sana siyang magiging mas pantay na ang relasyon nila, pero sinabi niyang ang napili niyang job ay Valkyrie, at dahil doon ay makakagamit siya ng spirit magic.
Sinabi ni Arihito na napakaganda ng job na iyon at ipinaliwanag pa ni Igarashi na sa isang party, isa sa pinakamahalagang ay kung gaano karaming tungkulin ang pwedeng paghati-hatian ng bawat miyembro. Pinasalamatan siya ni Arihito sa kapaki-pakinabang na impormasyon at sinabi niyang pipili siya ng job na magiging malaking tulong sa mga magiging party member niya sa hinaharap. Nagulat si Igarashi na marinig yun, umaasa kasi siyang gugustuhin ni Arihito na bumuo ng party kasama siya, pero mukhang ni minsan ay hindi man lang pumasok sa isip nito ang ideyang iyon, kaya lihim siyang nadismaya. Gayunpaman, hindi niya ipinahalata ang nararamdaman niya at nagpaalam na muna. Habang papalayo si Igarashi, napansin ni Arihito na parang iba ang kilos nito kumpara sa dati niyang nakasanayan, pero inisip na lang niyang baka epekto lang iyon ng bigla nilang pagkaka-reincarnate. Sa sandaling iyon, tinanong ni Luisa si Arihito kung handa na ba siyang pumili ng job pero wala pa rin talaga siyang maisip. Kaya nagpa siya si Luisa na ipaliwanag pa ng mas detalyado kung paano gumagana ang mga job. Sinabi niyang ang job ng isang seeker ang direktang nakaaapekto sa contribution points nito. Ang contribution points ang nagsisilbing sukatan kung gaano kalaki ang naiaambag ng isang party member sa kabuoang performance ng grupo, kabilang ang pagpatay ng mga monster, paghahanap ng treasure, at pagliligtas sa mga kasamahan. Ang dami ng contribution points na mayroon ka ang magtatakda ng posisyon mo sa leaderboard, at ang ranggong iyon naman ang magpapasya sa iyong katayuan sa Labyrinth Country. Sa madaling salita, dito nakasalalay kung makakakain ka ng masarap na pagkain o mapipilitan kang matulog sa kwadra tuwing gabi. Kaya napakahalaga nito, ayaw ni Arihito na mauwi sa kwadra, kaya gusto niyang pumili ng job na mataas ang demand. Naalala niyang naghahanap si Alicia ng isang rear guard, kaya tinanong niya si Luisa kung mataas ba ang demand para rito. Sinabi ni Luisa na oo, dahil ang mga rear guard ang sumusuporta sa party mula sa likuran at napakahalaga nila para tumaas ang posibilidad na magtagumpay ang isang mission. Pagkarinig nito, isinulat ni Arihito ang rear guard bilang job niya, pero hindi niya alam na ang rear guard ay pangkalahatang tawag lamang para sa mga support job. Nang makita ni Luisa na rear guard talaga ang isinulat niya, natigilan ito dahil ngayon lang siya nakakita ng ganitong kaso. Wala rin siyang ideya kung ano mismo ang magiging kakayahan ni Arihito. Kaya kahit ayaw man niyang sabihin, ipinaalam niyang malamang mahihirapan si Arihito na makahanap ng party. Nakonsensya rin si Luisa dahil hindi niya naipaliwanag ng maayos ang proseso, kaya para makatulong, binigyan niya si Arihito ng ilang mercenary ticket na pwede niyang gamitin habang inaalam pa ang mga lakas at kahinaan niya. Pagtingin ni Arihito sa job card niya, nakita niyang marami siyang skill na pwedeng pagpilian, mula defense support at attack support hanggang recovery support. Mukhang kapaki-pakinabang ang lahat ng skill, pero ang pinaka-interesado muna si Arihito ay pataasin ang depensa niya. Matapos pag-isipan ng defense support, naisip din niyang kumuha ng recovery support para makapag-heal. Pero nagbago ang isip niya dahil hindi pa niya alam kung may mga potion o iba pang paraan ng pagpapagaling sa mundong ito. Kaya ang una niyang skill point ay inilaan niya sa defense support. Gayunpaman, wala siyang napansing anumang pagbabago sa katawan niya. Wala rin siyang paraan para malaman kung tama ba o maling desisyon ang napili niyang job hanggat hindi siya nakakasali sa isang party. Kaya napagpasyahan niyang hayaan na lang munang dalhin siya ng sitwasyon. Pumunta siya sa Mercenary Guild para gamitin ang mga tiket na ibinigay sa kanya. Lumalabas na ang mga tiket na iyon ay nagbibigay sa kanya ng karapatang kumuha ng isang mercenary na pansamantalang lalaban sa tabi niya. Kaya hiniling ni Arihito kung pwede siyang kumuha ng isang Vanguard fighter na gumagamit ng shield. Ipinaliwanag ng babae na ang natitira na lang nilang mercenary ay isang lizard woman, pero isa itong rogue, kaya malaking tulong pa rin ito kay Arihito. Ang gusto lang naman talaga ni Arihito ay magkaroon ng pagkakataong subukan ng mga support skill niya, kaya pumayag siyang kunin ng lizard woman. Pagkatapos ay umalis ang attendant para tawagin ito. Habang wala pa ito, iniisip ni Arihito kung ano kaya ang itsura ng isang lizard woman. Pero pagbalik ng attendant, nagulat siya nang makitang isang magandang babae ang lizard woman. Sinabi sa kanya na ang pangalan nito ay Dercia, pero nahirapan si Arihito na paniwala ang isa talaga itong lizard person dahil halos tao ang hitsura nito. Ipinaliwanag ng attendant na dating tao si Dercia, pero lalo lang nalito si Arihito. Kaya sinabi nitong ang isang demi-human ay isang taong napatay ng monster sa loob ng labyrinth. Sa ilang pagkakataon, posible pa rin silang maibalik sa dati nilang anyo, at iyon ang nangyari kay Dercia. Kahit naibalik na ang katawan nito sa dating anyo, hindi na ito kayang makipag-usap at ang tanging nagagawa na lang nito ay sundin ang mga utos na ibinibigay rito. Medyo nailang si Arihito sa buong sitwasyon, pero wala rin siyang gaanong pagpipilian kung gusto niyang umusad sa mundong ito. Kaya nagpakilala si Arihito kay Dercia at sinabi niyang magiging magkasama muna sila sa ngayon. Naaawa siya sa isang batang babae na kailangang lumaban para sa kanya, kaya balak niyang maghanap ng pinakamahinang monster na posible upang masubukan lang ang mga support skill niya. Pagkatapos noon, balak na niyang umuwi. Pagdating nila sa pasukan ng labyrinth, napansin ng isang grupo ng mga seeker na newbie siya kaya nilapitan siya ng mga ito. Ang leader ng grupo ay si Ribo, at ipinaliwanag nitong sila ang nagsisilbing rescue team ng labyrinth.
Kapag may mga taong nasusugatan sa loob ng dungeon at hindi na makagalaw, sila ang ipinapadala para iligtas ang mga ito, pero hindi sila pwedeng naroon sa lahat ng lugar ng sabay. Kaya binalaan nila si Arihito na maging maingat sa loob. Nagtanong si Arihito kung ganoon ba talaga kapanganib ang dungeon, at sinabi ni Ribo na malamang ay wala naman siyang dapat ikabahala dahil may mercenary siyang kasama. Hanggat hindi siya lumalaban sa mga monster na mas mataas ang level kaysa sa kanya, magiging maayos lang ang lahat. Gayunpaman, nilinaw ni Ribo na kapag nakatagpo siya ng isang named monster, kailangan niyang tumakas agad dahil wala siyang anumang tsansang manalo laban dito. Pinasalamatan ni Arihito si Ribo sa babala at nangakong tatandaan iyon bago pumasok sa loob. Pagkatawid nila sa pasukan ng labyrinth, napunta sila ni Dercia sa isang napakalawak na damuhan. Hindi nagtagal, nakasalubong nila ang isang monster. Dahil mukha lang itong isang maliit at malambot na bola ng balahibo, inakala ni Arihito na hindi ito gaanong delikado. Pero alam ni Dercia kung gaano ito kapanganib, kaya nang pasugad na ang monster, agad siyang tumalon sa harap ni Arihito at hinarang ang pag-atake nito. Dahil doon, malaking bahagi ng HP niya ang nabawas. Nagulat si Arihito nang makita yon dahil hindi niya akalaing ganoon kalakas ang isang level 1 monster. Muling umatake ang monster at muling hinarang iyon ni Dercia, pero hindi na siya magtatagal kung magpapatuloy ito kaya kailangan ng kumilos agad ni Arihito. Noon niya naalala ang defense support skill na na-unlock niya kanina. Ginamit niya agad ang skill at lumikha ng isang shield sa paligid ni Dercia upang protektahan ito sa pag-atake ng monster. Matapos niyang matamaan ng monster gamit ang isang pellet mula sa tirador niya at pansamantala itong mapatulala, mabilis na hinati ni Dercia ang katawan nito at napatay ito agad. Nakahinga ng maluwag si Arihito dahil nagawa nilang mapabagsak ang monster, pero nakonsensya rin siya sa matinding sugat na tinamo ni Dercia dahil maiiwasan sana iyon kung ginamit niya agad ang defense support skill niya. Humingi siya ng tawad kay Dercia dahil hindi niya agad sineryoso ang sitwasyon. Ngayon ay naunawaan na niyang buhay at kamatayan ang nakataya, kaya gagawin niya ang lahat para protektahan ito tulad ng ginawa ni Dercia para sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung gusto na ba nitong bumalik sa ibabaw dahil malubha na ang mga sugat nito, pero tumango si Dercia bilang senadorias na kaya pa nitong magpatuloy. Sa sandaling iyon, may narinig silang sigaw mula sa di kalayuan. Kaya mabilis silang dumulas pababa ng burol at nadatna ng isang party na kinabibilangan ni Igarashi, na kasalukuyang kaharap ang isang named monster. Sa isang tingin pa lang, alam na ni Arihito na hindi ito magtatapos ng maayos. Nang sumugod ang monster sa isa sa mga adventurer, agad na ginamit ni Igarashi ang blink step skill para maitulak ito palayo sa daraanan ng halimaw. Sobrang natakot ang adventurer sa posibilidad na mamatay sa monster kaya agad nitong ginamit ang exit card, isang item na kayang i-teleport palabas ng dungeon ang buong party kapalit ng ilang contribution points. Pag-activate ng exit card, nagsimulang magliwanag ang lahat ng miyembro ng party bago sabay na nag-teleport palabas ng dungeon. Pero napansin ni Arihito na hindi kasama si Igarashi sa mga na-teleport palabas, kaya mukhang hindi talaga siya miyembro ng party na iyon. Sumigaw si Arihito at sinabing tutulungan niya ito. Pero nang paputukan niya ng bato ang monster gamit ang tirador, wala man lang itong naidulot na pinsala. Sinigawan siya ni Igarashi na tumakas habang may pagkakataon pa dahil laban niya ito. Pagkasabi nito, nag-ipon siya ng lightning magic at direktang tinamaan ang monster. Gayunpaman, kahit ganoong kalakas na atake ay halos wala pa ring epekto. Dahil dito, muling sumugod ang monster kay Igarashi, pero wala na siyang sapat na mana para gamitin ang blink step. Kaya sinubukan na lang niyang salubungin ito ng sibat. Hindi nga lang basta-basta ang monster dahil bago pa man tumama ang sibat, bigla itong tumalon pa itaas, iniwasan ng pag-atake, saka mabilis na bumagsak pabalik at malakas na tinamaan si Igarashi. Sinubukan ni Arihito na gamitin ang defense support para protektahan si Igarashi, pero nabigo ang skill dahil gumagana lang ito sa mga miyembro ng sarili niyang party. Kaya direktang tinamaan si Igarashi at bumagsak sa lupa. Sinubukan pa rin siyang utusan ni Igarashi na tumakas, pero tumanggi si Arihito na iwan siya. Nang si Arihito naman ang puntiryahin ng monster, agad na hamarang si Dercia upang saluhin ang pag-atake, habang ginamit naman ni Arihito ang defense support para protektahan siya. Nang makitang kayang pigilan ng defense support ang mga atake ng monster, napag-isip-isip ni Arihito na malamang ay wala pang 10 damage ang bawat tama nito. Kung ganoon, malamang ay hindi rin ganoon kataas ang depensa nito. Kaya pinasugod niya si Dercia habang pinalalakas ang attack power nito gamit ang attack support. Dahil doon, nagawa ni Dercia na hatiin ang monster at ibagsak ito sa isang malaking bato, dahilan para mamatay ito sa isang atake. Pagkamatay ng monster, agad na tumakbo si Arihito papunta kay Igarashi upang tingnan ang kalagayan nito. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Ribo kasama ang iba pang miyembro ng rescue team. Kaya inutusan ni Arihito si Dercia na sunduin sila at agad naman itong sumunod. Ngunit sa sandaling iyon, napansin nilang dalawa na nag-level up sila matapos ang laban. Malaking balita iyon para kay Arihito dahil nagkaroon siya ng sapat na skill points para ma-unlock ang recovery support. Ibig sabihin, kaya na niyang gamutin ang mga sugat ni Igarashi.
Inilapit niya si Igarashi sa kanya at sinabi na gusto niya itong bigyan ng paunang lunas. Pero para magawa yon, kailangan munang pumayag si Igarashi na maging miyembro ng party niya. Masaya itong pumayag bago tuluyang mawala ng malay. Pagtingin ni Arihito sa status nito, natuwa siyang makita na gumagana na ang recovery support at unti-unti nang bumabalik ang HP ni Igarashi, kahit nananatili pa rin itong walang malay. Kaya hinayaan na lang niya si Ribo at ang rescue team na dalhin si Igarashi sa isang healer para mabigyan ng tamang lunas. Pagkatapos noon, pinulot ni Arihito ang pulang cotton ball at naghanda ng umalis. Pero biglang dumating sina Alicia at Suzuna dahil narinig nila ang kaguluhan sa lugar at gusto nilang tingnan kung ano ang nangyari. Tinanong nila si Arihito kung ano ang nangyari at ipinaliwanag niyang nagkataon lang na nakasalubong niya ang isang named monster. Pero maayos na ang lahat dahil napatay na niya ito. Labis na nagulat si Alicia nang marinig yun dahil ang isang named monster ay sapat na para lipulin ang isang buong level 3 party kapag hindi sila naging maingat. Kaya hindi siya makapaniwalang hindi lang nakaligtas si Arihito kundi nagawa pa nitong mapatay ang halimaw. Inakala tuloy ni Alicia na siguradong napakahusay ng rear guard na kasama niya para magawa ang ganoong bagay. Naalala ni Arihito na naghahanap si Alicia ng rear guard kanina at sigurado siyang kukulitin siya nitong sumali sa party nito kapag nalaman nitong siya mismo ang rear guard na naging susi sa tagumpay na iyon. Kaya napagpasyahan niyang ilihim muna ang bahaging iyon upang makaiwas sa abala. Pagbalik ni Arihito sa bayan, dumiretso siya sa Mercenary Guild para ibalik si Dercia kay Lila. Masayang nakita ni Lila na pareho silang nakabalik ng ligtas. Sinabihan niya si Dercia na iwan ang sandata nito sa craftsman bago bumalik sa loob at tumango naman ito bilang pagsang-ayon. Pero ikinagulat ni Lila na bago umalis, marahang ipinatong ni Dercia ang kamay nito sa dibdib ni Arihito bilang pamamaalam. Hindi pa raw kailanman nagpakita si Dercia ng ganoong pag-aalala sa sinuman kaya napaisip si Lila kung ano ang nangyari at naging ganoon na lang ang pagtingin nito kay Arihito. Habang pinag-uusapan nila yon, tinanong ni Arihito si Lila kung may paraan ba para tuluyan ng mapasama si Dercia sa party niya. Karaniwan ay hindi pinapayagan ni Lila na bilhin ng mga tao ang mga mercenary niya. Pero dahil nakikita niyang maganda ang samahan ni na Arihito at Dercia, sinabi niyang kailangan lang nitong makalakam ng 100 copper ticket. Hindi yun mukhang ganoon kamahal para kay Arihito, kaya ginawa niya itong susunod niyang layunin. Pagkatapos noon, bumalik siya sa guild para kunin ang reward sa pagkapatay niya sa Red Cotton Ball. Pero ayaw niyang makatawag ng pansin, kaya tinanong niya si Luisa kung may pribadong lugar ba silang pwedeng mag-usap. Pagdating nila sa isang pribadong silid, binasa ni Luisa ang report mula sa seeker card ni Arihito at labis siyang namangha nang makitang napatay nito ang Red Cotton Ball, isang monster na may bounty na 20 gold, dahilan para makakuha siya ng kabuoang 280 contribution points. Binanggit din ni Arihito na may gusto siyang itanong tungkol sa trust value na nakalagay sa card. Ipinaliwanag ni Luisa na ito ang sukatan kung gaano kaganda ang relasyon ng isang seeker sa mga kasama nito sa party. Pero ang pinakamataas na nakita niyang pagtaas ng trust value sa loob ng isang araw ay 5 lang. Kaya hindi niya maintindihan kung paano naging napakataas agad ng trust value ni na Arihito at Dercia sa loob lamang ng isang araw. Inisip ni Arihito na baka may kaugnayan yun sa skill niya dahil bilang isang rear guard, mahalagang maganda ang relasyon niya sa mga miyembro ng party para maging epektibo siya. Gayunpaman, pakiramdam niya ay baka maging problema rin balang araw ang kakayahang iyon. Kaya nakiusap siya kay Luisa na ilihim muna ang lahat ng napag-usapan nila dahil ayaw pa niyang kumalat ang balita tungkol sa mga kakayahan niya. Naintindihan iyon ni Luisa at nangakong hindi niya ito sasabihin kaninuman. Samantala, sinabi rin niyang dahil sa ipinakita ni Arihito ngayon, nasa top half na siya ng lahat ng seeker, kaya kwalipikado na siyang manatili sa District 8 Suite. Idinagdag pa ni Luisa na nagkamalay na si Igarashi sa emergency room kaya maaari na niya itong puntahan. Nadatnan ni Arihito si Igarashi na nakahiga sa kama habang nakatingin sa seeker card nito na may 0 contribution points. Masaya siyang makitang ayos na ito pero halatang mabigat ang loob ni Igarashi. Sinabi nitong pinili lang niya ang Valkyrie job dahil akala niya ay astig ito pero wala namang party na gustong tumanggap sa kanya. Noong una inisip niyang kaya niyang lumaban ng mag-isa pero nauwi lang siya sa pagkatalo at kinailangan pang iligtas. Pakiramdam niya ay isa siyang malaking kabiguan pero sinabi ni Arihito na para sa kanya, kahanga-hanga si Igarashi dahil nagawa nitong humarap at lumaban mag-isa sa isang napakalakas na monster. Ang katapangang ipinakita nito ang naging dahilan kung bakit ginawa niya ang lahat para mapatay ang halimaw. Pagkarinig ni Igarashi sa mga salitang iyon mula kay Arihito, unti-unting gaman ang pakiramdam niya. Pagkatapos ay tinanong ni Arihito si Igarashi kung gusto ba nitong opisyal na sumali sa party niya dahil pansamantala lang naman ang pagsasama nila noong una para magamit niya ang recovery support. Ipinangako rin niyang gagawin niya ang lahat para suportahan ito bilang rear guard. Labis na natuwa si Igarashi nang yayain siya ni Arihito na sumali sa party nito, kaya masaya niyang tinanggap ang alok at sinabing inaasahan niyang makatrabaho siya.
Gayunpaman, nakiusap siya kay Arihito na tigilan na ang sobrang formal na pakikipag-usap sa kanya tulad nung superior pa niya ito sa kumpanya dahil magkapantay na sila ngayon. Pagkalabas ni Igarashi sa ospital, niyaya siya ni Arihito na manatili muna sa tutuluyan niya dahil wala pa itong sariling matutuluyan at wala pa ring sapat na pera dahil hindi pa ito kumikita. Habang naglalakad sila, napansin ni Igarashi ang isang tindahan na may magagandang damit sa display at gusto sana niyang mamili, pero wala siyang kahit anong pera. Sinabi ni Arihito na wala siyang problema kung siya na ang bibili ng damit para rito kung gusto nito. Nagtanong si Igarashi kung sigurado ba siya, at sinabi ni Arihito na ayos lang talaga. Kaya tinanggap ni Igarashi ang alok habang tinitingnan nito ang damit. Nabanggit ni Arihito na ngayon lang niya nakita si Igarashi na nagsusuot ng ganoong klase ng damit pero naisip din niyang hindi naman kasi sila nagkikita sa labas ng trabaho. Sa katunayan, kahit sa mga company party ay hindi sila kailanman nagkasabay. Ipinaliwanag ni Igarashi na may dahilan yon, medyo nakakahiya mang sabihin pero may curfew pa rin siya noon. Bagamat parang nakakahiya yon sa edad niya, halos kontrolado ng mga magulang niya ang bawat bahagi ng buhay niya kaya wala siyang nagawa. Pagkatapos, may isang kliyente ng ama niya ang nag-alok na pakasalan siya, at ayaw niyang pati ang bahaging iyon ng buhay niya ay kontrolin pa rin ng mga magulang niya. Kaya nagsumikap siyang magtrabaho para maging independyente at wala nang makialam sa mga desisyon niya. Pagsapit ng gabi, magkasamang kumain sina Arihito at Igarashi sa isang kainan, at pakiramdam ni Arihito ay mas naiintindihan na niya ngayon si Igarashi dahil alam na niya kung bakit ito laging porsigido pagdating sa trabaho. Habang kumakain sila, narinig niya ang ilang taong nag-uusap tungkol sa pagbabalik ng Death Sword sa bayan. Noong una ay hindi niya ito pinansin, pero nang marinig niyang si Alicia pala ang tinutukoy nilang Death Sword, bigla siyang naging interesado. Narinig niyang pinag-uusapan ng mga seeker na may bagong rookie na raw na-recruit si Alicia matapos nitong umalis sa White Knight Brigade. Ang gabing iyon, naghahanda ng matulog sina Arihito at Igarashi at naglagay sila ng kurtina sa gitna ng kama para makatulog silang magkasama. Pero kalagitnaan ng gabi, ginayasing ni Igarashi si Arihito at humingi ng paumanhin sa pag-istorbo. Sinabi nitong pwede ba siyang humarap na lang sa kabilang direksyon habang natutulog. Nilinaw ni Igarashi na hindi iyon dahil iniisip niyang may masama itong gagawin, pero nang humarap ito sa kanya ay bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Arihito na dahil magkatapat silang nakahiga, parang nasa rear guard at vanguard formation sila, kaya na-activate ang epekto ng skill niyang nagpapataas ng affection. Kung magtatagal pa siya roon, baka maging mas komplikado ang sitwasyon, kaya napagpasyahan niyang sa sofa na lang matulog ng gabing iyon. Hindi niya akalaing nananatiling aktibo ang rearguard skill niya kahit nasa labas sila ng labanan. Kung ganoon ang kaso, kailangan na talaga niyang bumili ng sarili niyang kama kinabukasan. Kinaumagahan, muling kinuha ni Arihito si Dercia bilang mercenary upang samahan silang muli ni Igarashi sa labyrinth. Pero bago sila pumasok, gusto muna ni Arihito na kunin ang mga sandata at baluting ginawa mula sa red cotton ball na napatay niya. Nagawa nilang gumawa ng red buckler na may fire resistance para kay Dercia, isang scarf na may fire resistance para kay Igarashi, at isang flame upgrade para sa tirador ni Arihito. Ngayon na may dalawa na siyang vanguard sa tabi niya, sigurado si Arihito na mas madali na nilang malalampasan ang labyrinth. Habang lumilipas ang araw, napatay ng grupo ang 12-dosenang monster. Hindi nagtagal, narating nila ang pasukan ng ikalawang palapag ng labyrinth. Pero hindi iniisip ni Arihito na magandang ideya ang bumaba agad dahil may narinig siyang balita na may nakitang named monster sa ibaba, at sinasabing kaya nitong lipulin ang isang buong level 3 o level 4 party. Kaya ayaw niyang isugal na makasalubong ang halimaw na iyon. Gayunpaman, bigla silang nakarinig ng mga sigaw mula sa kabilang panig ng portal at mukhang may nasa panganib. Kaya hindi niya kayang pabayaan ang mga ito, magkakasama silang tumawid sa portal. Pagdating sa kabilang panig, nadatnan nila sina Alicia at Suzuna na nakaharap mismo ang named monster na kinatatakutan ni Arihito. Sinabihan ni Alicia si Suzuna na tumakas habang may pagkakataon pa bago siya sumugod upang labanan ang monster. Nagawa niyang magbigay ng sapat na pinsala para mapatay ito, pero may ilan pang B-monster na kailangang harapin. Kaya sinabi ni Arihito sa mga kasama niya na tulungan siyang ubusin ang mga bubuyog. Matapos mapatay ang lahat ng B-monster, nilapitan ni Arihito si Suzuna at tinanong kung ayos lang ba ito. Sinabi ni Suzuna na ligtas naman siya, pero nalulungkot siya dahil pakiramdam niya ay pabigat lang siya kay Alicia dahil sa kahinaan niya. Tiniyak ni Alicia na hindi iyon totoo, dahil sa pagpunta nila rito, marami na ring monster ang napatay ni Suzuna ng mag-isa. Sinabi rin ni Alicia na kailangan pa nilang magpatuloy para lumakas pa si Suzuna bago sila makabalik. Nang marinig iyon ni Arihito, tinanong niya kung ang tinutukoy ba nito ay ang White Knight Brigade, dahil kung ganoon ay may gusto siyang itanong. Pero sinabi ni Alicia na wala siyang balak bumalik sa White Knight Brigade. Ipinaliwanag niyang ang gusto lang niya ay iligtas si Misaki. Sinabi rin niyang si Misaki ang matalik na kaibigan ni Suzuna. Noong pumipili sila ng job, pinili ni Misaki ang gambler na mukhang hindi magandang desisyon. Pero naniniwala si Misaki na napakaswerte niya kaya akala niya ay magiging maayos ang lahat. Hindi nagtagal matapos mabuo ang party nila, may napulot si Misaki na treasure chest na nahulog mula sa isang monster.
Pagkabukas nito, bigla siyang na-teleport sa hindi alam na lugar sa loob ng palapag na ito. Kaya kailangan nila siyang mahanap sa lalong madaling panahon. Ayaw ni Igarashi na isipin na mag-isang naiwan si Misaki sa palapag na ito dahil siguradong mapapahamak ito kapag nakasalubong ng mga monster. Kaya inalok niyang tulungan sina Alicia at Suzuna sa paghahanap. Nagpasalamat si Alicia sa alok at sinabi rin ni Arihito na susuportahan niya sila. Natuwa sina Alicia at Suzuna nang marinig yun, matapos makita ang ipinakitang kakayahan ni Arihito kanina, mas naging kampante silang mahahanap nila si Misaki. Gayunpaman, kahit sapat ang lakas nila ngayon, kulang pa rin sila sa bilang. Kaya tinanong ni Arihito kung may iba pa bang party sa palapag na ito dahil gusto niyang humingi rin ng tulong sa paghahanap. Sa kasamaang palad, sinabi ni Alicia na wala ng ibang party sa ikalawang palapag sa ngayon. Gayunpaman, naalala niyang pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya noong una siyang dumating dito. Nagtaka si Arihito kung bakit may magmamasid sa mga adventurer na papunta sa ikalawang palapag. Pero bukod doon, kung wala nga talagang ibang party rito, ibig sabihin ay sila-sila lang ang aasahan at mas lalo nitong pinahirap ang sitwasyon. Para mas mabilis nilang mahanap si Misaki, pinakamainam sana kung maghihiwalay sila para mas malawak ang masuyad nilang lugar. Pero magiging delikado yon kung may makasalubong na monster habang nag-iisa. Kaya ang pinakaligtas na paraan ay manatili silang magkakasama at magtulungan. Sinabi ni Arihito kina Alicia at Suzuna na kailangan muna nilang sumali pansamantala sa party niya dahil ang mga support skill niya ay gumagana lang sa mga miyembro ng party. Naalala ni Alicia kung paano ginamitan ni Arihito ng shield ang mga kasama nito noon, kaya nasulit ang pagsali sa party para sa ganoong klase ng proteksyon. Kaya sinabi niya kay Suzuna na sumali sa party ni Arihito. Gayunpaman, sinabi rin ni Alicia na hindi siya sasali sa party nila. Dahil mas mataas ang level niya kaysa sa iba, mas mababa ang experience na makukuha nila sa bawat laban kung magiging miyembro siya ng party. Kaya mas mabuti pang sumama na lang siya bilang isang solo seeker. Wala namang tutol si Arihito roon, pero bago sila umalis, may gusto muna siyang itanong kay Alicia. Naalala niyang narinig niyang sinabi nito sa guild ilang araw na ang nakalipas na may malaking kahinaan ang vanguard job nito. Kaya tinanong niya kung dapat ba nilang malaman yon dahil magkakasama silang lalaban. Pero hindi sumagot si Alicia, sa halip, nakiusap siya kay Arihito na kapag sinabi niyang tumakbo ang lahat siguraduhin nitong iiwan siya at ililigtas ang iba. Sinabi pa niyang binigyan na niya si Suzuna ng exit scroll, kaya madali silang makakatakas kung may mangyaring delikado. Pumayag si Arihito sa hiling ni Alicia, pero hindi niya maiwasang mag-alala dahil kung hindi miyembro ng party niya si Alicia, wala siyang magagawa para protektahan ito gamit ang mga support skill niya. Habang nagpapatuloy sila sa paghahanap, maya-maya ay nakarinig sila ng sigaw ng isang babae sa di kalayuan. Agad itong nakilala ni Alicia bilang boses ni Misaki. Nang puntahan nila ang pinanggalingan ng sigaw, nakita nilang nakatali si Misaki sa ibabaw ng isang malaking bato habang napapalibutan ng mga higanteng orc. Pero hindi iyon ang pinakamalaking problema dahil napansin ni Arihito na may isa pang named monster na kasama ng mga orc at alam niyang hindi magiging madali ang laban. Hindi dapat may named monster sa bahaging ito ng labyrinth. Kaya inisip ni Alicia na malamang ay may sadyang nagdala rito ng halimaw para mapilitan silang labanan ito. Naisip naman ni Arihito na baka may kaugnayan iyon sa pakiramdam ni Alicia na may nagmamasid sa kanya kanina, pero wala siyang ideya kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Gayunpaman, wala nang pakialam si Alicia sa kung sino ang may pakana dahil ang mahalaga lang sa kanya ay mailigtas si Misaki. Kaya agad siyang sumugod sa mga monster, sa simula ay maayos ang takbo ng laban dahil mabilis niyang napatay ang lahat ng ordinaryong orc. Pero nang matalsikan siya ng dugo ng isa sa mga orc, doon nagsimula ang tunay na problema. Biglang nabalot si Alicia ng madilim na pulang aura at nagsimula siyang kumilos ng kakaiba, kaya agad napansin ni Arihito na may mali. Palay mayroon siyang berserker skill na automatikong nag-a-activate kapag nadidikitan siya ng dugo ng kalaban. Dahil dito, tumataas ng husto ang lakas niya, pero kapalit nito ay pansamantala niyang nawawala ang katinoan at nilalamon siya ng matinding pagnanasa sa dugo. Sa ganitong estado, maaari niyang maatik kahit ang sarili niyang mga kakampi nang hindi niya namamalayan. Kaya pala nakiusap siya kanina kay Arihito na tumakas silang lahat kapag may nangyaring ganoon. Sa kabutihang palad, sa ngayon ay nakatuon pa rin ang atensyon ni Alicia sa monster. Agad na tumalon si Alicia at buong lakas na pinagtaga ang named monster. Pero kahit direktang tumama ang espada niya sa ulo nito, wala man lang itong naidulot na pinsala. Labis na ikinagulat iyon ng lahat dahil inaasahan nilang kahit papaano ay masasaktan ng monster sa ganoon kalakas na pag-atake. Pagkatapos noon, gumamit ang monster ng isang sonic attack na tumama kay Alicia at nagpabagsak sa kanya sa lupa. Saka siya nito dinampot at mahigpit na pinisil, mukhang alanganin na ang sitwasyon ni Alicia, pero kahit nasa ganoon siyang kalagayan, sinigawan pa rin niya si Arihito at ang iba na iwan na lang siya at tumakas dahil ayaw niyang madamay sila. Naisip ni Arihito na kung tutuusin, wala silang kahit anong pag-atake na kayang pumatay sa monster, at makakatakas silang lahat kung gagamitin lang nila ang escape stone at iiwan si Alicia. Pero hindi iyon ang pipiliin niyang gawin, kinuha niya ang tirador niya at tinutok ito sa mata ng monster.
Hindi man ito nakapinsala, sapat naman ng tama para pansamantalang maston ang monster at mapabitaw nito si Alicia. Nagkaroon tuloy ito ng pagkakataong makahinga habang wala na sa panganib na Modoraj si Alicia, hinarap ni Arihito ang mga kasama niya at sinabi niyang magiging mas mapanganib pa ang laban mula rito. Kaya kung gusto nilang gamitin ang exit scroll at umalis na sa labyrinth, hindi niya sila pipigilan. Pero walang sino man sa kanila ang gustong iwan si Arihito. Sinabi nilang mananatili silang lahat upang tumulong. At kung talagang wala ng pag-asang manalo, sabay-sabay na lang silang gagamit ng exit scroll para makatakas. Natuwa si Arihito na makita kung gaano katatag ang suporta ng mga kasama niya. Gayunpaman, alam niyang kulang pa rin ang lakas nila para talunin ang monster. Ang tanging may kakayahang makipagsabayan dito ay si Alicia. Kaya nakaisip si Arihito ng isang plano at agad niyang hiniling kay Alicia na sumali sa party niya. Alam niyang hindi naging sapat ang huling pag-atake ni Alicia, pero kung mapapalakas niya ito gamit ang attack support, baka magkaroon ito ng sapat na lakas para mapatay ang monster. Sa una ay nag-atubili si Alicia, pero pumayag din siya. Agad naman siyang sinabihan ni Arihito na gamitin ang pinakamalakas niyang atake upang mas ulit ang epekto ng attack support at makapagbigay ng tunay na pinsala sa monster. Naunawaan niyo ni Alicia kaya agad siyang nagpakawala ng dalawang sunod-sunod na ultimate skill. Sa wakas ay napatay nila ang monster, pero dahil sa sobrang bigat ng naging laban, halos hindi na makagalaw si Alicia sa matinding pagod. Samantala, mula sa isang kalapit na ay lihim na nanonood ang mga taong nagplano ng buong patibong na ito. Hindi nila inasahang magagawang patayin ni Alicia ang monster, kaya isinagawa nila ang kanilang pangalawang plano at sinubukan siyang barilin ng palaso. Sa kabutihang palad, agad napansin ng mga kasama ni Arihito ang presensya nila bago pa sila makapagpaputok. Dahil sa pagtutulungan ng lahat, nagawa nilang pabagsakin ang tatlong salarin. Pagkatapos noon, nilapitan ni Arihito si Alicia upang tingnan ang kalagayan nito. Sa kabuuan ay maayos naman siya, pero sobrang pagod kaya halos hindi na makagalaw. Sinabi ni Arihito na agad niyang gagamitin ang recovery support para mapagan ang pakiramdam nito. Sinabi rin niyang ligtas na si Misaki dahil sa ginawa ni Alicia. Makalipas ang ilang sandali, nagkamalay si Misaki at labis ang ginhawang naramdaman niya nang makita sina Suzuna at ang iba dahil akala niya ay hindi na siya iligtas. Samantala, humingi naman ng paumanhin si Alicia kay Arihito dahil hindi niya agad sinabi ang buong katotohanan tungkol sa kakayahan niyang berserker. Alam niyang marami pa ring gustong itanong ni Arihito, kaya nangako siyang sasagutin niya ang lahat pagbalik nila sa bayan. Masaya si Arihito nang marinig iyon dahil matagal na siyang nagtataka tungkol sa kakaibang kondisyon ni Alicia mula pa noong una niya itong makita. Pagkatapos ay nilapitan niya ang bangkay ng named monster upang siyasatin ito. Nagulat siya nang makakita ng isang itim na cube sa kamay ng halimaw. Sinabi ni Alicia na isa yung treasure chest at napakabihira raw na may ihulog na ganoon ng isang named monster. Ibig sabihin, malamang ay napakahalaga ng laman nito. Gayunpaman, pinayuhan niya si Arihito na huwag muna itong buksan dahil hindi nila alam kung anong klaseng bitag ang maaaring nakalagay rito. Ipinaliwanag din niyang mas ligtas kung dadalhin nila ito sa isang profesional na chest opener sa bayan dahil mayroon itong tamang skill para humarap sa mga mapanganib na treasure chest. Pagkatapos noon, lumapit si Misaki kay Arihito at nagpasalamat dahil dumating siya upang iligtas siya. Humingi rin siya ng paumanhin sa lahat ng naging abala dahil hindi pa niya alam noon kung gaano kapanganib ang labyrinth at naging pabaya siya. Nangako rin siyang hindi na niya hahayaang maulit pa yon. Pagkatapos niyang humingi ng tawad, sinabi naman ni Misaki na sobrang gutom na siya matapos ang lahat ng nangyari kaya nakiusap siyang ilibre siya ni Arihito ng tanghalian. Medyo nabigla si Arihito sa hiling na iyon pero pumayag na rin siya dahil inaasahan naman niyang malaki ang magiging reward nila sa pagkatalo ng named monster, kaya wala namang masama kung ililibre niya ang lahat ng pagkain. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang grupo sa bayan at nagtungo sa guild upang iulat ang lahat ng nangyari sa labyrinth. Halos himatayin si Luisa nang mabasa niya ang log ni Arihito at malaman niyang napatay nito ang isang juggernaut. Agad niya itong pinapunte sa isang pribadong silid dahil siguradong magkakagulo kapag nalaman ng ibang tao ang nagawa niya. Sa loob ng silid, ipinaliwanag ni Luisa na may iba't ibang rarity ang mga named monster at ang juggernaut na napatay ni Arihito ay isa sa pinakamalalakas sa mga ito. Kamakailan lamang, may ilang party na nagsanib puwersa upang talunin ang juggernaut, umabot sa halos 24 na tao ang kabuuan nila pero lahat sila ay nabigo. Ang tanging nakaligtas ay ang mga miyembro ng party ni Bergen at nangyari lang iyon dahil agad nilang iniwan ang iba para iligtas ang sarili nila. Sila rin pala ang mga taong gumamit kay Misaki bilang pain upang maakit si Alicia sa juggernaut. Inaasahan nilang mapapahina ni Alicia ang halimaw para sila na lang ang tatapos dito at aangkin ng lahat ng kredito. Sinabi ni Luisa kay Arihito na ang guild na ang bahala sa kaparusahan ng mga salarin, kaya makakasiguro siyang mananagot ang mga ito sa kanilang mga ginawa. Habang pinag-iisipan iyon ni Arihito, napagtanto niyang wala pala siyang gaanong alam tungkol sa sistema ng batas sa mundong ito. Kaya tinanong niya si Luisa kung mayroon bang hari ang bansang ito. Sinabi ni Luisa na wala na dahil matagal nang ipinatapon ng pamilyang nagtatag ng mga distrito.
Kaya sa kasalukuyan, ang church at ang guild ang may pinakamataas na kapangyarihan. Tinanong naman ni Arihito kung ang dahilan ba kung bakit pumapasok ang mga tao sa mga labyrinth ay dahil iyon ang nais ng bansa. Sumagot si Luisa na ganoon nga ang sitwasyon, ipinaliwanag niyang parang isang malaking paligsahan ito sa pagitan ng iba't ibang bansa upang makita kung sino ang unang makakalinis sa labyrinth dahil mayroon itong maraming pasukan na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Gayunpaman, sinabi ni Luisa na hindi rin niya alam kung ano talaga ang pinakalayunin ng lahat ng iyon. Pagkatapos ay sinimulan niyang bilangin ang contribution points na nakuha ni Arihito sa araw na iyon. Labis siyang nabigla nang makita na dahil sa lahat ng mabubuti niyang nagawa at sa dami ng malalakas na monster na napatay niya, umabot sa napakalaking 1,600 contribution points ang nakuha niya sa isang araw. Dahil dito, bigla siyang umakyat hanggang ikalawang pwesto sa leaderboard, isang napakalaking tagumpay para sa isang taong kamakailan pa lamang naging adventurer. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Misaki at tinanong si Arihito kung tapos na ba siya dahil gusto na niyang lumabas para maghapunan. Habang naroon pa sila, naisip ni Arihito na yayain na rin si Luisa dahil ililibre na rin naman niya ang buong party niya ng pagkain. Masaya namang tinanggap ni Luisa ang imbitasyon, ng gabing iyon, sabay-sabay silang nagtungo sa isang restaurant. Pagkaupo nilang lahat at may hain ang pagkain, sinabi ni Arihito na may mahalaga siyang gustong ipaalam sa grupo. Sinabi niyang isa sa pinakamalaki niyang layunin ay ang makalakam ng sapat na pera upang mabili si Dercia at tuluyan na itong maging permanenteng miyembro ng party nila, at kapag nagawa na niya iyon, hahanap siya ng paraan upang maibalik si Dercia sa pagiging tao nitong anyo. At ang tanging paraan para malaman iyon ng mga tao ay kung nangyari na ito noon. Kaya siguradong may paraan para maibalik ang lahat sa dati. Biglang nagsalita si Luisa at sinabing may kaunti siyang nalalaman tungkol sa prosesong iyon. Hindi man siya sigurado sa mga detalye, narinig niyang kung gusto mong maalis ang ganitong klaseng pagbabago, kailangan mong pumunta sa katedral sa District 4. Pero hindi ganoon kadaling makarating sa District 4 dahil mas malala ang mga panganib doon kaysa sa District 8. Sinabi naman ni Arihito na walang sino man ang mapipilit dahil maiintindihan niya kung may ayaw sumama. Pero gusto niyang marinig ang opinyon ng lahat tungkol sa plano niya. Sinabi ni Igarashi na balak niyang samahan si Arihito. Tutal, malaki na rin ang naitulong ni Dercia sa kanya nitong mga nakaraang araw kaya gusto niyang makabawi. Bukod pa roon, sigurado siyang hindi padalos-dalos si Arihito at hindi nito ilalagay sa panganib ang lahat dahil hindi ganoon ang ugali nito. Sa katunayan, naalala ni Igarashi na noong nasa opisina pa sila, madalas pang gawin ni Arihito ang lahat para matiyak na hindi napapagod ng sobra ang mga katrabaho. At kapag walang pumipigil, si Arihito naman ang magpapakapagod para saluhin ang trabaho ng iba. Kaya gusto ni Igarashi na manatiling malapit para mabantayan si Arihito at siguraduhin hindi ito magpapagod ng sobra. Sinabi rin ni Misaki na gusto rin niyang sumama dahil pakiramdam niya ay mas tatagal siyang mabubuhay kung mananatili siya sa tabi ni Arihito. Sinabi rin ni Suzuna na gusto niyang tumulong pero gusto muna niyang marinig ang sasabihin ni Ilaitia tungkol dito. Bago iyon, sinabi ni Ilaitia na gusto niyang sabihin sa lahat ang buong katotohanan. Tulad ng alam na nila, mayroon siyang sariling problema at ang pangunahing dahilan nito ay ang espada niya. Ipinaliwanag niyang nakuha niya ito mula sa isang treasure chest na lumitaw matapos talunin ng isang named monster. At nang i-equip niya ito, nalaman niyang isa pala itong cursed weapon na kayang baguhin ang job ng sino mang gagamit nito. Binago ng espada ang job ni Ilaitia mula sword fighter naging cursed bloodesman. At binigyan din siya nito ng berserk skill na kusang nag-a-activate tuwing matatalsikan siya ng dugo ng ibang tao, gusto man niya o hindi. Tinanong ni Arihito kung bakit hindi muna niya ipinasuri ang espada bago ito ay ipinaliwanag ni Ilaitia na noong miyembro pa siya ng White Knight Brigade, sobrang obsessed ang mga ito sa paglakas kahit ano pa ang kapalit. Kaya pinilit siyang i-equip agad ang espada dahil wala silang pakialam kung cursed ba nito o hindi. Sinabi ni Dercia na naiintindihan niya ang sitwasyon ni Ilaitia dahil siya rin mismo ay nabubuhay sa ilalim ng isang sumpa. Kaya gusto rin niyang tulungan si Ilaitia, pero kapalit nito, hiniling ni Ilaitia na tulungan din siya ni Arihito na humanap ng paraan para maalis ang sarili niyang sumpa. Ngayong nagkakaintindihan na ang lahat, nagpatuloy ang salo-salo hanggang gabi. At ng oras na para umuwi, parehong nalasing sina Igarashi at Luisa. Kaya nag-alok sina Misaki at Suzuna na ihatid ang dalawa pauwi. Samantala, nagtungo si Arihito sa Mercenary Guild para bayaran si Leila. Pero hindi siya naroon para ibalik si Dercia, kundi para bilhin ito at opisyal na maisama sa sarili niyang party. Nagulat si Leila na nakalikom si Arihito ng ganoon kalaking pera sa loob lang ng isang araw, pero sinabi nitong sinwerte lang talaga siya. Sinabi rin ni Arihito na magpapatuloy siyang kumilos ng maingat at balang araw ay umaasa siyang matutulungan niyang maging tao muli si Dercia, gaano man iyon kahirap. Pinili ni Leila na patakbuhin ng Mercenary Guild na iyon dahil gusto niyang magkaroon ng lugar na matatawag na tahanan ng mga demi-human gaya ni Dercia. Pero hindi lang iyon ang tunay niyang layunin dahil ang pinakagusto niya ay maibalik ang pagiging tao ng mga ito. Sa kasamaang palad, wala siyang sapat na lakas para magawa iyon.
Ngunit naniniwala siyang ang isang tapat at mabait na seeker tulad ni Arihito ay maaaring magtagumpay sa bagay na iyon. Sinabi ni Arihito na hindi niya kayang pabayaan si Dercia sa ganoong kalagayan dahil siya ang una niyang kasama pagdating niya sa lugar na iyon. At kung minsan, pakiramdam niya ay naiintindihan niya ang gustong sabihin ni Dercia kahit hindi ito makapagsalita. Pero posible ring hahaka lang niya ang lahat kaya hindi niya malalaman ang totoo hanggat hindi niya naibabalik si Dercia sa normal para makapagsalita itong muli. Sumang-ayon si Leila na wala ngang paraan para malaman kung ano talaga ang nararamdaman ni Dercia sa ngayon. Pero pakiramdam niya ay mas naging bukas si Dercia kay Arihito kumpara nung una silang magkakilala. Pagkatapos noon, nagkamayan sina Leila at Arihito bilang hudyat na tapos na ang kasunduan. At mula sa araw na iyon, opisyal nang naging permanenteng miyembro ng party ni Arihito si Dercia. Pagbalik sa lodge, nalaman ni Arihito na natutulog si Misaki sa kwarto niya sa hindi malamang dahilan. Ipinaliwanag ni Suzu na naihahatid lang sana nila si Igarashi, pero nang makita ni Misaki kung gaano ka-comfortable ang kama, humiga muna ito sandali at tuluyan ng nakatulog. Sinabi ni Arihito na wala naman siyang problema kung gamitin muna ni Misaki ang kama niya. At sakto namang bumalik sina Igarashi at Luisa, sinabi ng dalawa na katatapos lang nilang maligo. Nang marinig yun, naalala ni na Eli Tia at Susuna na hindi pa rin pala sila naliligo, pero dahil gabi na, sarado na ang paliguan sa lodge nila pagbalik nila roon. Sinabi ni Igarashi na pwede nilang gamitin ang paliguan doon kung gusto nila at nagpasalamat ang dalawa. Pero pagkatapos, sinabi ni Eli Tia kay Arihito na habang tumataas ang level nito, kailangan na rin itong pag-isipan kung saan ito titira. Dahil mataas na ang pwesto nito sa leaderboard, may karapatan na itong lumipat sa Royal Suite ng District 8. Pero 8 lang ang pwedeng tumira roon, kaya kailangan ding lumipat ni na Eli Tia at ng iba. Sinabi ni Arihito na pag-iisipan niya yon, pero sa ngayon, gusto lang muna niyang umupo at magpahinga dahil napakahaba ng araw na yon. Napansin niyang sumunod din si Dercia sa sala, kaya niyaya niya itong maupo, pero hindi ito gumalaw. Kaya tinanong niya kung gusto ba nitong maligo kasama ng iba, pero hindi pa rin ito kumilos. Kaya sinabi na lang ni Arihito na malaya itong gawin ang kahit anong gusto nito dahil tahanan na rin ito ang lugar na iyon. Pagkatapos, sinimulan niyang tingnan ang kanyang status screen. Masaya siyang makitang nag-level up siya dahil sa huling laban, ibig sabihin ay maaari na siyang kumuha ng panibagong skill. At saka lang niya naisip na wala pala siyang ideya kung ano ang stats ni Dercia. Kaya tinanong niya ito kung pwede niya bang makita ang mga yon. Lumapit si Dercia kay Arihito at saka tumalikod. Tinanong ni Arihito kung gusto ba nitong tingnan niya ang likod nito at tumango si Dercia bilang sagot. Kaya tiningnan niyo ni Arihito at nakita niya ang isang marka sa batok nito. Base sa narinig niya mula kay Leila, inisip niyang iyon ang slave crest. Pagkatapos, ginabayan ni Dercia ang kamay ni Arihito para mahawakan ang marka. Nang mahawakan niya ito, bigla itong nagliwanag at nagbago ang kulay dahil kinilala na nito si Arihito bilang bagong may-ari ni Dercia. At dahil doon, nakita na niya ang stats ni Dercia sa kanyang license screen. Mamaya, pumasok si Misaki matapos magising mula sa pagkakatulog at humingi ng paumanhin kay Arihito dahil ginamit niya ang kama nito nang walang pahintulot, pero sinabi ni Arihito na ayos lang iyon. Nangako si Misaki na babawi siya balang araw at sisiguraduhin niyang magiging kapaki-pakinabang siya. Sigurado rin siyang mas madali silang makakahanap ng iba't ibang treasure habang kasama siya dahil napakaganda ng swerte niya bilang gambler. Dahil doon, tinanong ni Arihito kung bakit gambler ang job na pinili niya. Inamin ni Misaki na naisip lang niyang astig yon dahil mula pa noong bata siya, palagi na siyang napakaswerte. Sa katunayan, naalala ni Misaki na minsan ay basta na lang siyang bumili ng lottery ticket at nanalo pa siya ng 100,000 yen. Sumang-ayon si Arihito na talagang napakaswerte niya. Maya-maya, tinanong ni Misaki kung nasaan ang iba, kaya sinabi ni Arihito na pumunta na ang lahat sa paliguan kanina pa at naisipan din ni Misaki na maligo. Kaya agad siyang nagtungo roon, naisip din ni Arihito na oras na para maligo, kaya nagtungo rin siya sa paliguan kasama si Dercia. Pagdating nila sa pinto, sinabi niya kay Dercia na pumasok na ito sa paliguan ng mga babae habang siya naman ay pupunta sa paliguan ng mga lalaki. Pero makalipas lang ang ilang minuto, habang naliligo si Arihito, biglang pumasok si Dercia. Nagulat si Arihito at agad sinabi rito na hindi pwedeng pumasok ang babae sa paliguan ng mga lalaki. Pero hindi siya pinansin ni Dercia at nagsimula pa itong maghubad sa harapan niya. Ayaw ni Arihito na may biglang pumasok at magkamali ng isip sa sitwasyon, kaya pansamantala niyang nilock ang pinto habang inaayos niya ang lahat. Pagkatapos, nilapitan niya si Dercia at sinubukang kumbinsihin itong lumipat agad sa paliguan ng mga babae. Pero sa halip, kumuha si Dercia ng tuwalya at ipinakitang gusto niyang kuskusin ang likod ni Arihito. Hinayaan na lang niya ito dahil naisip niyang iyon marahil ang paraan ni Dercia para ipakita ang pasasalamat nito. Habang kinukuskus ni Dercia ang likod niya, ipinaliwanag ni Arihito na simula bukas ay hindi na ito pwedeng pumasok sa paliguan ng mga lalaki.
Pero napansin niya pa ng pababa ang mga kamay ni Dercia at hindi niya hahayaang magpatuloy pa iyon. Kaya pinatigil niya agad ang pagkuskos at iminungkahing magbabad na lang sila sa paliguan. Ngunit pagkababa pa lang ni Dercia sa mainit na tubig, bigla itong nawala ng malay dahil nakalimutan ni Arihito na bilang bahagi itong lizardman, malamig ang dugo nito kaya malamang ay na-overheat ito. Makalipas ang ilang minuto, sinuotan ni Arihito si Dercia at inilabas ito sa paliguan para mapalamig ang katawan nito. Nang malaman ng iba na magkasama sina Arihito at Dercia sa paliguan, napilitan si Arihito na magpaliwanag ng husto para makumbinsi silang walang nangyari sa kanilang dalawa. Sa huli, naintindihan din nila ang buong pangyayari at wala silang dahilan para magalit dahil mukhang hindi naman nabahala si Dercia sa nangyari. Pagkatapos noon, inilabas ni Misaki ang isang chart at sinabi sa lahat na pumili na sila kung saan matutulog dahil dalawa lang ang kama at kailangan nilang magpasya kung sino ang magsasalo sa bawat isa. Hindi talaga gusto ni Arihito ang ideyang makihati ng kama sa kahit kanino sa kanila dahil noong huli itong nangyari, muntik na silang lumampas sa dapat na hangganan ni Igarashi. Kaya napagpasyahan niyang sa sofa na lang matulog habang ang iba ang maghahati sa mga kama. Nagpasya rin siyang magpuyat ng kaunti para sa wakas ay makapili na ng skill. At sa huli, ang pinili niya ay ang Hokkai, isang skill na nagbibigay sa kanya ng kakayahang suriin ang buong battlefield at makita ang lahat ng nangyayari sa paligid niya. Mamaya, napansin ni Arihito na lumabas si Dercia mula sa silid. Inakala niyang sanay lang ito sa paraan ng pagbabantay nila sa loob ng dungeon, kaya sinabi niyang hindi na nito kailangang magpuyat para magbantay habang narito sila. Pero hindi yun ang totoong dahilan kung bakit gising pa si Dercia. Nagpasya si Arihito na i-activate ang skill para subukan kung gaano ito kabisa. At gaya ng inaasahan, naging malinaw sa kanya ang lahat ng nangyayari sa loob ng silid. Sigurado siyang magiging malaking tulong ito sa mga laban pero bigla siyang inantok ng husto. Kaya nakatulog siya at lumapit si Dercia para kumutan siya. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Igarashi mula sa silid dahil masyado siyang excited para makatulog. Ganoon din ang nararamdaman ng ibang mga babae, kaya nagsimula silang magtaka kung may kinalaman ba ito sa kapangyarihan ni Arihito. Sa ngayon, hindi nila maipaliwanag kung bakit gusto nilang lahat na si Arihito ang mag-crack ng mga dibdib nila. Pero hindi papayag si Arihito sa ganoong bagay. Kaya bumalik na lang silang lahat sa pagtulog bago pa nila magising siya. Kinaumagahan, naghanda sina Arihito at ang iba para bumiyahe muli. Pero bago sila umalis, tinanong ni Arihito ang lahat kung may kakaibang nangyari ba kagabi. Agad namang itinanggi iyon ni Igarashi, pero halatang namumula ito sa hiya. Pagkatapos noon, nagtungo ang grupo sa pandayan para kumuha ng ilang kailangan nila. Naibigay na pala ni Arihito ang mga materyales mula sa Juggernaut noong nakaraang araw, pero dahil napakalaki ng mga ito, hindi pa nagagawang i-proseso ng panday ang lahat. Tinutulungan pa siya ng anak niyang babae para mas mapabilis ang trabaho. Humanga pa ito dahil nagawa ni Arihito na talunin ang dalawang named monsters sa napakaikling panahon. Sinabi ng panday na aabutin pa ng ilang araw bago matapos ang lahat, kaya sinabi ni Arihito na huwag itong magmadali at tingnan na lang kung alin sa mga materyales ang pwedeng gawing equipment o kaya ibenta. Samantala, balak ni Arihito na puntahan ng isang chest cracker para sa wakas ay malaman na kung ano ang laman ng treasure chest. Bago pumunta sa chest cracker, humiwalay muna si Arihito sa ibang girls para makapag-check-in sila ng sarili nila sa Royal Suite. Biglang lumiwanag ang mukha ni MCK at napangisi siya na parang goblin. Humingi naman ng tawad si Susuna sa kanyang behavior bago siya umalis kasama ang ibang girls. Samantala, habang papunta sina Ahito, Igarashi, at ang kasama nila sa chest cracker, may napansin silang kakaiba kaya agad silang naging alerto. Habang iniisip ni Ahito kung ano ang problema, isang napakalaking dog monster ang biglang humarang sa kanilang harapan. Nagulat ang tatlo at naghanda agad makipaglaban dahil akala nila isa itong mapanganib na beast. Pero maya-maya, may mabait na babae na lumapit at hinaplos ang dog na parang isa lang itong ordinaryong house pet. Ang babaeng ito pala mismo ang chest cracker na si Telmas. Malugod niyang tinanggap ang grupo ni Arihito sa kanyang bahay at ipinaliwanag na ang dog ay dating guard beast na tinatawag na Chin. Noong araw, nakikipaglaban si Shen kasama ang mga adventurer sa labyrinth pero ngayon ay retired na siya at nananatili na lang sa bahay kasama ang kanyang mga anak. Pagkatapos nito, tinanong ni Felma si Arihito kung pwede niyang i-inspect ang kanyang black chest. Nang bigyan siya nito ng permiso, dahan-dahan niyang hinawakan ang chest at naramdaman ng treasure sa ilalim ng kanyang mga daliri. Kahit isa na siyang experienced chest cracker, excited pa rin si Falma dahil sobrang rare ng chest na ito. Pero binalaan niya si Arihito na kapag nagkamali siya sa pagbukas nito, maglalabas ang chest ng dangerous trap na direktang magpapatawag ng monster horde sa loob mismo ng city. Sa worst case scenario, pwedeng literal na wasakin ng monster horde ang isang malaking bahagi ng city kung hindi sila mapipigilan agad. Dahil dito, nag-alala sina Arihito at Igarashi, pero tiniyak sa kanila ni Falma na gamit ang kanyang craftsman's earrings at ring of mysterious treasure, mayroon siyang 100% success rate.
Matapos silang mapanatag tungkol sa kanyang abilities, tumayo siya at nagsimulang mag-crack ng chest. Una, dinala niya ang chest sa isang special guarded room. Pagkatapos, inactivate niya ito at biglang lumitaw ang isang kakaibang maze formation. Ipinaliwanag ni Falma na ang maze na ito ay isang defensive mechanism na nagsisilbing lock para protektahan ang chest. Para mabuksan ang lock, kailangan niyang gabayan ng ilang balls sa loob ng maze hanggang makarating ang mga ito sa dulo. Kapag nabigo siya, may stock ang mga balls at mag-a-activate ang chest ng trap para mag-summon ng mga monsters. Nervosong pinanood ni Arahido at Igarashi habang maingat na ginagabayan ni Falma ang bawat ball sa makikitid na daanan ng maze. May mga pagkakataong mukhang mapupunta ang mga ball sa dead end, pero palaging nakakahanap ng paraan si Fulma para maituloy ang mga ito. Sa wakas, matapos ang ilang nerve-wracking na minuto, matagumpay niyang nalampasan ang buong maze. Nang bumukas ang lock, nagliwanag ng todo ang chest at napilitan si Arihito na takpan ang kanyang mga mata. Pagkatapos, sinabi ni Thelma sa kanya na tingnan at suriin ang lahat ng treasures. Pagkakita nila sa laman nito, buong party ay napamangha. Kahit napakaliit ng chest, naglalaman pala ito ng napakalaking tambak ng gold at treasure na sapat para mabuhay ang 100 pamilya habang buhay. Habang sinusuri ni Aryo ang mga treasures, binalaan siya ni Thalma na huwag munang mag-equip ng kahit ano hanggat hindi niya naa-appraise ang mga ito dahil maaaring cursed ang mga items. Matapos suriin ang lahat ng treasures, bumalik si Arihito sa ibang girls. Napansin ni MCK na nakasuot siya ng armored vest at may hawak na bagong slingshot. Ang ebony sling na ito ay isang special weapon na nagpapalakas sa kanyang attacking stats at mayroon ding mga slots para sa runes. Nagtaka si Arihito kung ano ang runes, kaya ipinaliwanag ni Elia na ang mga ito ay special magic stones na maaaring magdagdag ng enchanted qualities sa isang item. Karaniwan, sobrang rare ng equipment na may rune slots, kaya napakahalagang weapon ng slingshot na ito. Bukod dito, kumuha rin si Arihito ng isang special light steel glove na nagpapalakas sa kanyang support abilities. Nakakuha rin si Direya ng bagong chameleon boots na nagbibigay sa kanya ng ability na makihalo sa kanyang surroundings. Habang hinahangaan ng lahat ang kanilang mga bagong equipment, napansin nilang nawawala si Igarashi. Lumabas na ang katotohanan na nagtatago pala siya sa likod ng isang pader dahil nahihiya siya sa bago niyang armor. Nang tuluyan siyang lumabas, nalaman ng lahat na suot niya ang bagong light steel armor na malaki ang naidagdag sa kanyang defensive at healing abilities. Bukod dito, may dala rin siyang silk sash na ibinigay niya kay Suzuna para sa protection. Pagka-equip ni Suzuna nito, naisip ni Miss Iki na bagay ito sa role niya bilang Shrine Maiden. Nagulat si Hiro dahil ngayon lang niya nalaman ng tungkol sa background ni Suzuna. Pagkatapos, sinabi ni Suzuna na kamakailan lang ay nag-gain siya ng ilang levels at skill points. Ganon din ang sinabi ni Igarashi, kaya naisip ni Msake na pumunta sila sa dungeon para subukan ang bago nilang equipment at abilities. Makalipas ang ilang sandali, sa first floor ng dungeon, unang hinarap ng party ang isang horde ng cotton balls. Habang papalapit ang mga monsters, natakot si MCK habang ang iba naman ay naghanda ng lumaban. Nang mapansin ni Arihito ang takot niya, sinabi nitong subukan ni Misaki ang bago niyang weapons. Naghagis siya ng ilang iron dice na madaling nagpabagsak sa mga cotton balls. Napansin ni Arihito na napapalakas din ng mga dice na ito ang kanyang defense at healing abilities. Biglang may lumitaw na grupo ng fanged orcs at poison beasts sa harapan nila. Laban sa mga monsters na ito, sinabi ni Arishito kina Suzuna at Igarashi na gamitin ang bago nilang skills. Pagkatapos, sinabi niya kay Deiha na suportahan si Igarashi gamit ang bago niyang weapon. Habang sumugod ang dalawang vanguards, sina Erejo at Suzuna naman ay nag-aim sa mga monsters. Gumamit si Suzuna ng auto-hit skill na madaling tumarget at tumalo sa isang poison bee. Samantala, madaling pinabagsak ni Arishito gamit ang obsidian slingshot ang isa pang bee. Pagkatapos, tumalon si Igarashi at isang skill lang ang ginamit para hatiin ng buo ang isang malaking orc. Hinarap naman ni Deiha ang isa pang orc at hinati rin ito sa kalahati gamit ang isang attack lang. Dahil sa matagumpay nilang mga attacks, naisip ni Arihito na mas lumakas na ng husto ang buong team. Pero sinabi ni Suzuna na parang may glow na nakapalibot sa lahat ng iba pang party members. Nang marinig ito, mas pinagmasdan itong mabuti ni Arihito pero wala siyang nakitang kakaiba. Kaya napaisip siya kung may sixth sense ba si Suzuna na nagbibigay sa kanya ng kakayahang makita ang glow na iyon. Maya-maya, nagpatuloy sila papunta sa third floor ng dungeon. Sa pagkakataong ito, nagbago na ang landscape mula sa malawak na damuhan at naging isang mountainous forest. Kahit mas lively ang lugar, nagbabala si Elia sa lahat na mas maraming hiding spots para sa monsters dahil sa mga puno, kaya kailangan nilang maging mas maingat dito. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na monster roar na ikinagulat ng lahat. Habang naghahanda silang lumaban, isang pack ng one-eyed dog monsters ang lumitaw sa harapan nila.
Agad na nagutos si Arihito na umatake ang lahat simula sa isang tira mula sa kanyang slingshot habang panyana rin ni Suzuna ang isang dog. Parehong sumugod ang dalawang girls para harangin ang mga monsters pero biglang tinitigan ng isa sa mga dog si Igarashi, dahilan para mapahinto siya at maparalisa ng magic ng halimaw. Hindi na siya nakaiwas ang dalawang dogs ang sumugod para punitin siya pero mabuti na lang at agad na tumalon si Deha para patayin ang dalawang dogs bago pa siya masaktan. Nang mamatay ang mga dogs, sinuportahan ni Arihito si Igarashi at naalis nito ang paralysis curse sa katawan niya. Kahit sobrang nabigla si Igarashi sa muntik na ikamatay niyang laban, pinaalala sa kanya ni Elia na kailangan pa rin nilang harapin ang natitirang mga dogs. Biglang inatake sina Arihito at Igarashi ng isang kakaibang bugso ng hangin. Sa kung anong dahilan, parang sinadya ng hangin ito na atakihin sila pero hindi nila makita kung saan nanggagaling ang threat. Para bang may invisible na bagay na umaatake sa kanila. Nang makita ito, naalala ni Orihito ang chameleon boots niya at alam niyang kaya nitong paghaluin ang wearer sa kanyang surroundings. Dahil gawa sa chameleon skin ng bots, naisip niya kung isang aktwal na chameleon monster ang umaatake sa kanila mula sa shadows. Dahil kaya nilang masense ang chameleon, agad na sinabi ni Arihito kay Suzuna na magpaputok ng arrow sa direksyong ituturo niya. Mabilis siyang nag-aim bago tuluyang nagpaputok, sa tulong ng kanyang guidance at ng auto-aim skill nito, eksaktong tumama ang arrow sa target. Dahil nabunyag na ang location ng chameleon, hinati ito ni Alia sa isang attack lang. Nang tuluyang matalo ang lahat ng monsters, naupo ang party para magpahinga. Sinuri ni Arihito ang mga dogs na nag-paralyze kay Igarashi at nalaman niyang tinatawag silang gaze hounds. Gamit ang kanilang creepy eyes, kayang mahuli ng mga monsters na ito ang isang adventurer off guard at agad silang maston sa lugar. Pero nagtataka pa rin si Igarashi kung bakit nakagalaw siyang muli matapos siyang suportahan ni Arihito. Ipinaliwanag ni Oreo na mayroon siyang Morales support skill na posibleng nakatulong para maibalik ang kanyang movement. Bukod dito, mas interesado siya sa kakaibang glow na nakita ni Suzuna sa ibang party members. Bago siya sumagot, tumingin muna si Suzuna sa paligid at napansin niyang mas maliwanag ang glow sa kanya at kay Msake kumpara sa iba. Nang marinig ito, sinabi ni Alia sa mga girls na tingnan nila ang kanilang classes. Nang ilabas nila ang kanilang phones, nalaman nilang lahat sila ay may status condition na tinatawag na Morale Discharge. Ang condition na ito ay nagmumula sa Morale support skill ni Ario at mayroon itong ilang hidden effects. Nagtataka si MCK kung ano ang mga ito, kaya ipinaliwanag ni Elia na ang Morale points ay representasyon ng mental condition ng buong team. Hanggat mayroon silang sapat na Morale support mula kay Ario, magagamit ng kanilang katawan ng positive energy para makarecover mula sa mga minor conditions. Pagkatapos, naisip ni Arihito kung ano naman ang ibig sabihin ng Morale Discharge. Isiniwalat ni Eli Tia na isa itong special ability na nagbibigay daan sa user na i-unleash ang isang hidden skill na nilikha ng kanilang class. Karaniwan, ang isang adventurer ay kailangang mag-ipon ng sarili niyang morale points, kaya nangangailangan ng malaking energy para magamit ang hidden skill na ito. Pero dahil sa morale support skill ni Arishito, mukhang malaya nilang magagamit ang mga abilities na ito. Dahil dito, naging curious ang lahat na makita ang effects ng kanilang hidden skills. Naisip ni Igarashi na dapat nila itong subukan sa field, kaya sumang-ayon si Msuki. Excited din si Suzuna na makita ang sarili niyang hidden strength, kaya humingi siya ng permission kay Arihito. Tumango siya dahil gusto rin niyang makita ang buong strength ng party. Maya-maya, pumunta sila sa isang open field para subukan ang bago nilang Morale Discharge skills. Ang unang sumubok ay si MCK na ginamit ang hidden skill niyang tinatawag na Fortune Roll. Kasabay niya, ginamit naman ni Suzuna ang special skill niyang tinatawag na Moon Reading. Nang i-activate ng mga girls ang kanilang skills, nagsimulang magliwanag ang kanilang mga katawan ng brilliant colors na umaabot hanggang sa langit. Una, lumitaw ang fortune roll ni MCK sa kanyang mga kamay, habang ang moon reading ni Suzuna ay naghati sa mga ulap at inilantad ang isang full moon sa kalangitan. Pagkatapos, naglabas ang moon ng napakaliwanag na ilaw patungo sa isang specific area ng dungeon. Habang pinapanood ang eksena, napaisip si Arihito kung hindi sinasadyang nakadiskubre ang mga girls ng isang combo skill. Samantala, nag-alala si MCK kay Suzuna dahil nakatigil lang ito sa kanyang kinatatayuan. Dahil dito, tinawag siya ni Arihito na nagpabalik sa kanya sa sarili matapos mapansin ang nag-aalalang mga mukha ng lahat. Tiniyak ni Suzuna sa kanila na okay lang siya, pagkatapos, itinuro ni Igarashi ang glowing spot na tinatamaan ng liwanag ng buwan. Sinabi ni Suzuna na successful ang kanyang moon reading, kaya lumapit sila sa lugar na tinatamaan ng moonlight. Doon, nakita nila ang isang warp stone na nabunyag dahil sa liwanag. Ipinaliwanag ni Elia na kayang i-teleport ng stone na ito ang mga user sa ibang floor ng labyrinth.
Pero sinabi rin niya na ang kasalukuyan nilang labyrinth na Field of Dawn ang pinakamadaling labyrinth sa lahat. Kaya 3 floors lang ang mayroon dito, dahil dito, naisip niya kung ang Warp Stone ay magdadala sa kanila sa isang unknown location. Nag-alala si Igarashi na baka trap ang stone, kaya naisip niyang baka mas mabuting umatras na sila. Sumang-ayon din si Arihito sa kanya, pero masayang tumalon si MCK sa excitement at sinabi niyang dapat nilang subukan ang kanilang luck. Sa kasamaang palad, natapilok siya sa gilid ng stone at bumagsak mismo sa ibabaw nito. Sinubukan ni Susuna na abutin si MCK para saluhin siya, pero huli na ang lahat. Na-teleport na si MCK ng stone, kaya kailangan na nilang magdesisyon kung paano siya ililigtas. Naisip ni Lydia na walang masama kung sasama siya para iligtas si MCK. Pero para kay Arihito, bilang party leader, dapat siya ang pumunta. Nang marinig ito, pinaalala ng ibang girls na susunod lang din naman sila sa kanya, kaya mas mabuting sabay-sabay na silang pumunta para harapin ang anumang unexpected situations. Nang mapagdesisyonan na nila ito, sabay-sabay silang tumapak sa Warp Stone. Dinala sila ng stone sa isang madilim na koridor kung saan takot na takot si MCK at nagtatago sa likod ng isang pader. Nang makita niya ang kanyang party, agad na tumakbo patungo sa kanila ang takot na babae. Samantala, napansin ni Arihito na ang labyrinth na ito ay isang unknown zone kung saan hindi pwedeng gumamit ng return scroll, kaya ang tanging paraan para makaalis ay ang tuluyang tuklasin ito. Sa dulo ng madilim na koridor, may nakita siyang maliwanag na ilaw na patungo sa isa pang room. Dahil posibleng may dangerous bosses sa kabilang side, nanatiling determinado si Aryo na protektahan ang kanyang party kahit ano pa ang mangyari. Maya-maya, naglakad silang lahat hanggang sa dulo ng koridor, kung saan bumungad sa kanila ang isang napakalaking staircase na may gate sa itaas. Sa pagitan ng party at ng gate ay may kakaibang metal statue na hindi gumagalaw. Dahil sa strange scene na ito, naging fully alert sina Arihito at ang iba pa. Nagbabala si Suzuna sa lahat na mag-ingat dahil may na-detect siyang masasamang aura gamit ang kanyang spirit detection skill. Ang aura na ito ay nabuo mula sa resentment ng mga adventurer na nakipaglaban sa isang certain creature sa room na ito at namatay sa battle. Nang marinig ito, naisip ni Arihito na malamang hinarap ng mga adventurer na iyon ang metal statue na mukhang isang golem. Akala ni Igarashi ay ino-overthink lang niya ang sitwasyon, pero itinuro ni Arihito na walang ibang bagay sa room na mukhang pwedeng biglang mabuhay at umatake sa kanila. Sa huli, sumang-ayon din si Igarashi na suspicious talaga ang statue. Kaya sinabi ni Elia sa lahat na maghanda para sa isang seryosong laban. Nang marinig ang tungkol sa fight, na-excite si MCK na gamitin ang kanyang attack dice, habang napansin ni Igarashi na fully charged na rin ang Morale discharge skills nilang dalawa sa ngayon. Sinabihan sila ni Arihito na manatiling naka-standby ang kanilang ultimate skills. Kaya naisip ni Igarashi kung pwede nilang gamitin ang Morale discharge ni Idea. Pero ipinaliwanag ni Idea na gagana lang ang kanyang Morale discharge kapag nasa berserk state siya, kaya mas mabuting huwag silang umasa rito. Nang marinig ito, sinabi ni Arihito na aayusin niya ang curse niya sa lalong madaling panahon para malaya niyang magamit ang kanyang ultimate skill. Pagkatapos, nang handa na ang lahat, humakbang si Dare para i-scout ang statue. Pagkasulong pa lang niya ng isang hakbang, biglang nag-red ang mga mata ng statue na nagpapatunay na buhay ito. Mabilis na tiningnan ni MCK ang kanyang phone at nalaman na isa itong level 6 named monster na tinatawag na Giant Eagle Warrior. Maya-maya, nagising ang warrior at nagpakawala ng malakas na screech. Ang shockwaves mula sa sigaw nito ay nagpabagsak sa kanilang grupo, pero nakaharang ang shield ni Dare at naprotektahan sila. Napansin ni Igarashi na isang level higher ang monster na ito kumpara sa Juggernaut, kaya ito na ang pinakamahirap nilang challenge. Habang nag-IM si Ahito gamit ang kanyang slingshot, mabilis namang sumugod si Igarashi para umatake. Matapos makatuhit si Igarashi sa katawan ng monster, naramdaman ni Arishito na naghahanda itong gumanti. Dahil sa warning niya, mabilis na gumamit si Igarashi ng Mirage Step para makaiwas sa paparating na counterattack. Pagkatapos niya, lalo pang napinsala ni Alia ang monster gamit ang kanyang powerful attack. Kasunod nito, ginamit ni Suzuana ang kanyang auto-aim skill para targetan ang ulo ng monster, pero agad nitong pinrotektahan ang sensitive area nito. Dahil dito, napaisip si Arihito kung ang ulo ng eagle ang weak spot ng monster. Bigla namang gumamit ang monster ng isang malakas na wind blast na nagpalipad kay Elia. Matapos gamitin ang attack na ito, huminto muna ang monster para huminga. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Arihito na ice-scan ang ulo nito gamit ang Hawkeye skill. At tama nga ang hinala niya, sobrang hina ng Eagle Head, kaya agad niya itong inatake gamit ang kanyang slingshot. Isang hit lang ay napasigaw sa sakit ang monster, kaya sinabi ni Arrow sa lahat na i-target ang ulo nito. Tumango si Igarashi at naghanda ng umatake, pero binalaan siya ni MCK na may panibagong galaw ang monster.
Habang pinapanood nilang lahat, gumamit ang monster ng isang skill na binalot ang buong katawan nito ng Dark Aura. Sinubukan ni Elia ang bago nitong abilities gamit ang Sonic Raid skill, pero mabilis itong naiwasan ng monster. Nagulat siya sa bago nitong bilis at hindi na nakapag-react nang umatake ito sa kanya. Mabuti na lang at nagawa ni Arihito na gamitin ang defense support sa tamang oras para protektahan siya mula sa atake. Pero hindi pa rin sila binigyan ng pagkakataong makapag-relax ng monster. Sa halip na isang tao lang ang targetin, gumamit ito ng Area of Effect skill at nagpaulan ng mga arrow sa buong party. Halos wala nang sapat na oras si Aryo para gumawa ng shield sa paligid ng lahat. Sa kasamaang palad, natagalan siyang protektahan ng sarili niya, kaya isang arrow ang tumusok sa kanyang katawan. Nang makita ng party ang kanyang injury, napahorror sila, pero sinabi niya kina Ja at Igarashi na suportahan siya habang siya ang haarang sa monster. Habang tumatakbo si Suzuna para tulungan si Idea, napansin ni MCK na sobrang baba na ng health ni Arishito. Natakot siyang baka mawalan ito ng buhay, kaya naisip niyang dapat na nilang itigil ang laban at tumakas. Pero sinabi ni Arihito na hindi nila siya magagamot kung hindi nila matatalo ang monster. Kahit nasa napakasamang kondisyon, isiniwalat niyang may secret trump card siya para talunin ang Eagle Warrior. Para simulan ang kanyang master plan, sinabi niya kina Igarashi at MCK na gamitin nila ng sabay ang kanilang Morale Discharge. Tumango sila at sumali sa laban kasama sina Alia at Suzuna, habang ginamit ni Igarashi ang Mirage Soul at si MCK naman ang casting Triple Steel. Ang Mirage Soul ni Igarashi ay lumikha ng Mirage Clones ng bawat party member na nagbigay sa kanila ng double defense at offense. Gamit ang kanyang Mirage Clone, matagumpay na inatake ni Elia ang Eagle Warrior mula sa dalawang direksyon. Sinundan din ito ni Igarashi ng Double Thunderbolt na bomb utes sa katawan ng monster at nagpabali sa isa sa mga mata nito. Sa walang tigil na assault ng party, desperado ang Eagle Warrior at naghanda na namang gamitin ang devastating Area of Effect skill nito. Pero sa pagkakataong ito, matagumpay na nakadepensa ang lahat dahil nakatanggap din ng shield mula sa defense support ni Arihito ang Mirage Clones. Matapos ang napakalakas na attack na iyon, nagsimulang hingilan ng monster dahil sa pagod. Kaya gumamit si Arihito ng teleport skill para lumitaw sa likod nito at pinasabugan ng slingshot ang ulo nito. Na-stun ang Eagle Warrior, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Elia na gamitin ang Blossom Blade skill niya. Kahit malaki ang damage na ginawa ng skill, buhay pa rin ang monster, kaya si MCK na ang huling umatake. Mabilis siyang lumapit at inihagis ang kanyang Iron Dice sa paa ng monster. Sa sobrang gulat ng lahat, naubos ng maliliit na dice ang natitirang health nito at naging isang hindi gumagalaw na bato ang monster. Nang tuluyang mamatay ang monster, sabay-sabay na napabuntong hininga sa relief ang lahat. Agad na lumapit si Elia para tingnan si Arihito, pero nagulat siya nang malaman niyang kusa nang gumaling ang kanyang sugat. Nagtaka si Igarashi kung paano siya naka-recover, kaya ipinaliwanag ni Arihito na binigyan ng Morale Discharge skill nila ang buong party ng lifesteal effect na sumipsip sa life ng monster para magpagaling sa kanyang sugat. Nagulat si Elia nang marinig ito, habang nagpasalamat naman si Arao sa kanya dahil nailigtas niya ang buhay nito. Ngumiti siya bago ipakita sa kanya ang dalawang gems. Ipinaliwanag ni Elia na ang black gem na hawak niya ay isang equipment rune na pwedeng gamitin ni Arihito sa kanyang slingshot. Pero hindi pamilyar sa kanya ang red gem, itinuro naman ni MCK na galing ang red gem sa mata ng monster, kaya baka may silbi ito habang nagpapatuloy sila sa mas malalim na bahagi ng dungeon. Pagkatapos, sabay-sabay silang naglakad papunta sa gate sa dulo ng room. Nang hindi ito mabuksan ni Arihito, napansin ni MCK ang isang maliit na butas malapit sa itaas ng gate na kainahinalang kahawig ng red gem na nakuha nila. Naisip niya kung baka ang red gem ang susi para mabuksan ang pintuang ito. Kaya binuhat ni Arihito si MCK para subukan ito, nang may pasok niya ang gem sa butas, bumukas ang pinto kasabay ng isang mabigat na ugong. Dinala sila ng pintuang ito sa isang bakanteng room na may kakaibang coffin sa gitna. Nang lumapit silang lahat sa coffin, bigla itong umuga at naglabas ng kakaibang usok na para bang na-detect nito ang kanilang presence. Maya-maya, bumukas ito at lumitaw ang isang babaeng natutulog sa loob. Nagtaka si MCK kung isa ba itong doll, pero sinabi ni Suzuna na buhay talaga ang babae. Pagkatapos, lumapit si Der sa babae na ikinagulat ni Arihito. Pero kalmado nitong itinuro ang kakaibang opening sa gitna ng dibdib ng babae na mukhang keyhole. Nang makita ito, naalala ni Arihito ang kakaibang key na nakuha niya mula sa black chest na binuksan niya. Naisip niyang baka ang key na ito ang makapagpapagising sa babae, kaya ipinasok niya ito sa keyhole sa tulong at suporta ng lahat. Maya-maya, may na-unlock ang key na naging dahilan para makakita si Arihito ng isang memory. Sa memory na ito, dalawang firefighters ang nagsisikap patayin ang apoy mula sa isang sasakyang na aksidente.
Habang sinusubukan nilang protektahan ng taong nasa loob, pinapanood sila mula sa malayo ng kaluluwa ng blue-haired woman. Nang matapos ang memory, nagising ang babae at nakilala si Arihito bilang taong gumising sa kanya. Tumango siya, kaya ipinakilala ng babae ang sarili bilang Ariadne, the Iron Wheel. Tinawag niya ang sarili bilang the 117th Hidden God na ikinagulat ni Aryo. Nagpasalamat si Ariadne sa kanya dahil ginalugad niya ang labyrinth at ginaising siya, pero humingi rin siya ng tawad dahil nauwi lang sa wala ang lahat ng effort niya. Nalito si Arihito, kaya ipinaliwanag niya na nilikha siya para gantimpalaan ang mga taong makakatagpo sa kanya. Pero iniwan siya ng kanyang creator sa labyrinth na ito, at unti-unti nitong naging dahilan para mawala ang kanyang powers. Bukod dito, marami rin sa kanyang mechanical parts ang nawala, kaya hindi na niya maibalik ang dati niyang strength. Nagtaka si Suzuna kung bakit siya iniwan, ipinaliwanag ni Ariadne na itinuring siya ng kanyang creator na failure dahil sa kanyang mga mata, isa siyang failed product. Dahil dito, isinelyo siya nito sa loob ng labyrinth. Nang marinig ito, naisip ni Igarashi na sobrang cruel na iwan ng isang tao, kaya mariin niyang kinuyam ang kanyang kamao sa galit. Samantala, naisip ni Arihito kung may paraan ba para mailigtas si Ariadne mula sa labyrinth. Ipinaliwanag ni Ariadne na maaari siyang iligtas sa pamamagitan ng paghahanap sa kanyang mga nawawalang parts at pag-pledge ng loyalty sa kanya. Pero binalaan niya si Arihito na huwag itong gawin dahil magiging enemy siya ng lahat ng iba pang hidden gods. Nagtaka si Aryo kung bakit hindi na lang siya pwedeng makipagkaibigan sa ibang gods, pero sinabi ni Ariadne na hindi maaaring baguhin ang rules. Kapag nag-pledge ng loyalty ang isang tao sa isa sa mga hidden gods, responsibilidad niyang hanapin at tipunin ang lahat ng natitirang hidden gods. Habang nalilito si Idea sa mga sinabi niya, sinabi ni Ariadne sa party na isa lamang sa mga hidden gods ang sapat ang lakas para maging isang worthy ally. Dahil isa siyang failure na nawalan pa ng maraming parts, masyado siyang mahina para makipaglaban sa iba pang hidden gods. Nang marinig ito, naintindihan ni Arihito kung bakit ganoon kahigpit ang warning ni Ariadne. Pero alam niyang gusto ng kanyang party na iligtas ang taong ito na inabandona, kaya tinanong niya ang lahat kung sang-ayon sila. Isa-isa, pumayag ang lahat ng party members na tulungan si Ariadne. Bukod dito, naisip ni Elia na malaking tulong si Ariadne kapag naibalik na niya ang ilan sa kanyang powers. Nang marinig ang kanilang mga sagot, nagulat si Ariadne, pero tinanong siya ni Aryo kung paano siya makakapag-pledge ng loyalty sa kanya. Sa pagkakataong yun, iniunat ni Ariadne ang kanyang kamay at nabuo ang isang contract sa pagitan nilang dalawa. Gamit ang contract na ito, maaari na siyang makipag-contact kay Ariadne gamit ang kanyang phone. Kahit hindi gaanong marami ang kayang gawin ni Ariadne sa kasalukuyan niyang strength, nangako siyang tutulungan ng party kapag may ma-encounter silang danger. Pagkatapos, nagsimula siyang gumawa ng portal na magdadala sa kanila pabalik sa surface. Habang ginagawa niya ang portal, nagtanong si Suzuna kung pwede pa ba silang bumisita sa kanya ulit. Sinabi naman ni Ariadne na pwede silang bumalik kapag naibalik na niya ang kanyang strength. Maya-maya, nagpaalam na silang lahat at bumalik sa surface ng labyrinth. Nang makalabas na sila, ipinagdiwang ng lahat ang kanilang victory matapos makaligtas sa dangerous labyrinth. Nagpasalamat si Igarashi kay Arihito dahil sa mabilis niyang pag-iisip at support na naging dahilan para mabuhay silang lahat, kaya tinanggap naman niya ang pasasalamat nito. Pero biglang bumawi sa kanya ang matinding pagod at napaluhod siya sa lupa. Agad siyang inalalayan ni Igarashi dahil alam niyang siya ang pinaka-napagod sa kanilang lahat. Samantala, sa sealed room, napansin ni Ariadne na umabot ng mahigit 860 years bago tuluyang nabuksan ang kanyang lock. Dahil alam niyang si Arihito ang taong nagligtas sa kanya, sinuri niya ang mga memories nito. Sa isa sa mga memories niya, isang babaeng duguan ang nakahawak kay Baby Aryo sa kanyang mga bisig habang nagdarasal na mabuhay ito. Dahil sa pangyayaring yon, tumanggi siyang hayaang may sino man sa kanyang mga kaibigan na masaktan habang nasa harapan niya. Dahil nakita ni Ariadne ang sincere resolve niya, gumamit siya ng protection spell para suportahan siya mula sa sidelines. Nang maglaon, matapos makauwi si Aryo, sinabi niya kay Luisa ang tungkol sa secret dungeon. Kahit sanay na siya sa mga law-defying feats ni Aryo, tuluyan siyang napatahimik sa sobrang gulat dahil dito. Ipinaliwanag niya na ang grupo ni Aryo ay nakadiskubre ng uncharted territory na nangangahulugang nakakuha sila ng napakalaking amount ng contribution points sa isang pagkakataon. Sa katunayan, napakaraming contribution points ang nakuha ni Arihito kaya naging number 1 ranked party ang grupo niya sa District 8. Nang marinig ito, pati si Arihito ay nagulat dahil hindi niya inakalang ganito kalaking deal ang dungeon na nadiskubre nila. Habang pauwi mula sa guild, umaasa siyang hindi siya guguluhin ng ibang parties dahil sa bago niyang rank. Habang naglalakad sila, nakarinig sila ng commotion at ilang taong nagsisigawan. Mula sa malayo, nakita ni Arihito sina Falma at ang dalawang anak nito na nasa gitna ng gulo.
Kaya lumapit siya para alamin kung ano ang nangyayari. Lumalabas na may isang thug na nanghaharas sa dalawang bata dahil aksidenteng nabangga raw siya ng mga ito at hinihingan sila ng pera bilang kabayaran sa kanilang offense. Hiniling ni Arihito sa lalaki na pakawalan ng mga bata pero siya naman ang hiningan nito ng bayad. Sinabi ng anak ni Felmas na sinadya ng lalaki na banggain sila. Dahil dito, napagtanto ni Arihito na literal na nambubuli ang scumbag na ito ng mga bata para makuha ang lunch money nila. Gusto man niyang tulungan ng mga bata, ayaw niyang ipakita ang sarili niyang abilities. Kaya hiniling niya sa mga bata na isali muna si Shin sa kanyang party. Maya-maya, sumali si Shin sa kanyang party kaya maaari na siyang bigyan ni Aryo ng buffs. Samantala, nagalit ang thug at sinubukang atakihin si Shin pero tuluyan itong nabigo dahil sa defense support. Pagkatapos, ginamit ni Arihito ang attack support kay Shin na nagbigay sa kanya ng sapat na power para ihampas ang thug sa lupa. Matapos mapahiya at mapabagsak, duwag na tumakbo palayo ang thug at agad namang lumapit si Falma para tingnan ang kanyang mga anak. Habang nagpapasalamat siya kay Arihito dahil sa pagprotekta sa kanila, pinaalala niya na si Shin ang gumawa ng lahat ng hard work. Pagkatapos, lumapit si Shin sa kanya kaya ipinaliwanag ng mga bata na gusto raw nitong magkaroon ng pet. Na-excite rin si Deha nang marinig ito, kaya binigyan siya ni Falma ng permission na alagaan at haplasan din si Shin. Dahil humanga si Arihito sa abilities ni Shen, tinanong niya si Falma kung saan siya makakakuha ng guard dog na katulad nito. Dahil gustong-gusto niya ang kanyang mga dogs, pinayagan siya ni Falma na isama si Shen sa susunod niyang dungeon para magkaroon nito ng experience. Tinanggap naman niya ang offer, excited na makita kung paano makakatulong ang sariling defense abilities ni Shin sa kanyang party. Pagkatapos nito, bumalik siya sa iba pa niyang party members sa labas ng dissection shop. Malugod silang tinanggap ng shop owner at pinapasok silang lahat. Masayang tinanggap ng shop owner ang grupo dahil mukhang makakakuha siya ng magagandang customers. Sumilip din ang kanyang anak na si Melissa at ipinaliwanag na natanggap na niya ang materials mula sa isang gazehound at plane eater. Walang sinayang na oras, lumapit siya sa katawan ng monsters at sinimulan itong hiwain. Samantala, tinanong ni Arihito ang shop owner na si Rikerton kung pwede rin niyang i-appraise ang kanyang monster materials. Sa kasamaang palad, tumanggi si Rikerton dahil wala siyang kakayahang gawin yon. Kaya pinayuhan niya si Arihito na maghanap ng party member na may appraisal skill. Pero nagulat pa rin siya na nakaligtas ang party ni Arihito matapos sabay na labanan ng isang gazehound at chameleon. Karaniwan, mamamatay o magiging demi-human ang isang average seeker kapag napunta sa ganitong sitwasyon. Mabuti na lang at may paraan para maibalik sa normal ang mga demi-human. Para kay Rikerton, mukhang sadyang iniwan ng ganitong paraan para magkaroon pa rin ng pag-asa ang mga demi-human. Sumang-ayon si Arihito at ipinaliwanag na gusto rin niyang tulungan ang kanilang kasama na makabalik sa normal. Nang marinig ito, talagang nagulat si Rikerton, inamin niyang hindi lang niya basta nabanggit ang tungkol sa demi-human, kundi palagi talaga itong nasa isip niya dahil sa kanyang asawa. Sa kasamaang palad, namatay ito habang nasa isa sa kanyang mga adventures at naging demi-human. Nang matagpuan siya ng ilang adventurers, buntis na siya kay Melissa. Pag-uwi niya, ipinagkatiwala niya si Melissa sa kanyang ama at sumali ulit sa ibang party para ipagpatuloy ang pagiging adventurer dahil ang tanging paraan na alam niya para maibalik ang kanyang dating anyo ay ang maging mas malakas. Naantig sa kwento, pinuri ni Arihito si Rikerton dahil hinayaan niyang lumayo ang kanyang asawa para sa kapakanan ng freedom nito. Pero hindi naman masyadong natuwa si Rikerton sa papuri dahil pakiramdam niya hindi niya nagagampanan ng maayos ang pagiging ama ni Melissa. Dahil lumaki si Melissa sa loob ng shop niya na humaling ito sa pag-dissect ng iba't ibang rare monster materials. Dahil dito, halos buong oras niya ay ginugugol sa pagtatrabaho sa loob ng shop sa halip na makisalamuha sa ibang mga batang kaedad niya. Kahit maganda para sa future niya na matuto siya ng isang skill, napapaisip si Rikerton kung sulit ba itong ipagpalit sa kanyang childhood. Nang marinig ang kanyang kwento, naawa rin si Igarashi kay Rikerton na umaasang balang araw ay ma-explore ng kanyang anak ang outside world. Pero kahit mabuti ang intensyon niya, napapaisip si Rikerton kung nagiging controlling father ba siya dahil pinipilit niyang makisalamuha si Melissa sa ibang tao. Hindi naman ito sinang-ayunan ni Melissa at sinabi niyang hindi niya kailanman naramdamang burden ang mga payo ng kanyang ama. Pagkatapos, ipinakita niya kay Arihito ang isang camouflage stone na nakuha niya mula sa katawan ng chameleon. Gamit ang stone na ito, maaaring bigyan ni Arishito ng stealth skill ang kanyang equipment na magbibigay sa kanya ng kakayahang makihalo sa kanyang surroundings. Naisip niyang ibigay ang stone sa isang vanguard pero sinabi ni Igarashi na gamitin na lang niya ito para sa sarili niya. Pinaalala rin niya kay Arahito na alagaan din ang sarili niya kung hindi ay maaari na naman siyang masugatan tulad ng nangyari laban sa Eagle Warrior.
Pero binalaan siya ni Melissa na malaki ang kinakain na mana ng stealth skill, kaya kailangan niya itong gamitin ng maingat. Tumango si Arihito habang iniisip kung paano niya pagsasamahin ng stone sa kanyang current skills. Naisip niya na kapag ginamit niya ang stealth kasama ang rear stance ability niya, maaari siyang umatake mula sa likod at pumatay ng mga enemies nang hindi sila nakakapansin. Matapos pag-isipan ito, nagdesisyon siyang i-equip ang stone. Pagkatapos, naalala niya ang sinabi ni Rikerton at tinanong si Melissa kung gusto ba niyang sumama sa kanyang party para i-explore ang labyrinth. Tumango siya, kaya sinabi ni Arihito na maghanda siya dahil sasama na siya sa kanilang next mission. Pagkatapos nito, pumunta sina Arihito at ang buong party sa mansion ni Lady Olaris kung saan makakakuha sila ng sarili nilang royal suite. Sa reception, isang maid na nagngangalang Malay ang gumabay sa mga girls papunta sa kanilang mga rooms. Tinawag si Arihito para mag-register, habang pinipirmahan niya ang registration form, may isa pang adventurer na lumapit para batiin siya. Dahil first time pa lang ni Arihito dito, magalang niyang binati ang lalaki at ipinaliwanag na magiging neighbors na sila simula ngayon. Ipinaliwanag ng adventurer na siya ang leader ng party na dating number 1. Ngayon, interesado siya sa lalaking umagaw sa kanyang dating pwesto. Nang marinig ito, nagpakumbaba si Arihito at sinabi niyang wala pa siyang sapat na experience para maging deserving sa highest rank. Sa halip, sinabi niyang umabot lang sa rank 1 ng party nila dahil sa swerte. Kahit alam ng ibang adventurer na bago pa lang si Arihito, naniniwala pa rin itong mayroon siyang overpowered abilities na dahilan kung bakit napakabilis ng pag-akyat niya sa ranks. Nagtanong siya kung may high-level party member ba si Arihito na tumulong sa kanya para mabilis silang umangat. Kaya ipinaliwanag ni Arihito na kamakailan lang ay nakakuha sila ng isang powerful level 9 member. Nang marinig ang tungkol sa taong ito, agad na naisip ng lalaki na malamang si Aliyah iyon na kamakailan lang dumating sa kanilang district. Nagulat si Arihito dahil inaasahan niyang mas magagalit sa kanya ang lalaki matapos siyang matanggal sa top spot. Samantala, napansin ng lalaki na parang nahihiya si Arihito, kaya ipinakilala niya ang sarili bilang Jorg, ang leader ng Polaris, at sinabi kay Arihito na huwag na siyang masyadong mag-formal. Nang marinig ang pangalan ng party nito, napagtanto ni Arihito na hindi pa pala niya nabibigyan ng pangalan ng sarili nilang party. Nagulat si Jorg, pero sinabi lang niya kay Arihito na gumawa na siya ng pangalan dahil siya ang leader. Tumanggi naman si Arihito at ipinaliwanag na ang success ng party nila ay nakasalalay sa lahat ng members, kaya hindi siya magdedesisyon ng pangalan nang hindi muna naririnig ang opinyon ng bawat isa. Nagulat si George sa kanyang pagiging humble, kaya ngumiti siya at umalis para asikasuhin ang sarili niyang trabaho. Pagkatapos nito, pumunta si Arihito sa dining room kung saan pinaghandaan sila ng isang 5-star meal. Masayang kumain sina Arihito, Ig, at Suzuna, pero masama ang loob ni MCK sa pagkain ng monster meat dahil ayaw niya nito. Kaya ibinigay niya na lang ang pagkain sa isa nilang kasama na masayang tinanggap yon. Nang makita ito, sinimulan siyang tuksuhin ni Elia at sinabi na titigil ang paglaki niya kung hindi siya kakain ng sapat. Pero itinuro ni Suki na mas matangkad na siya kaysa kay Elia, kaya nasaktan naman ang feelings nito. Pagkatapos, nagsawa rin si Der sa kanyang mga gulay at ibinigay ang kalahati nito kay Suzuna. Samantala, nabusog din si Igarashi kaya ibinigay niya ang natitira niyang pagkain kay Ja na masayang kumakain mula sa mga dishes ng lahat. Nagulat si Arihito sa napakalaki nitong appetite, naisip ni Elia kung pwede niyang pagawin si Deha ng listahan ng mga paborito niyang pagkain, pero umiling si Arihito at ipinaliwanag na hindi siya kayang makipag-communicate gamit ang kahit anong words, pati sa pagsusulat. Gayunpaman, naiintindihan niya ang lahat ng kanyang nakikita at naririnig. Nalungkot si Suzuna dahil pakiramdam niya ay hindi niya matulungan ang kanilang kasama kahit mayroon siyang healing skills. Para ay console siya, inalok ni Derja si Suzuna ng ilan sa sarili niyang pagkain, pero tumanggi siya. Pinaalala rin ni Arihito sa lahat na huwag silang mag-overeat dahil may adventure silang paparating. Kapag pumasok sila sa battle ng sobrang puno ang tiyan, baka masira nito ang buong trip nila. Nang marinig ito, tuloy lang sa pagkain si Derja na parang walang pakialam. Samantala, tinanong ni MCK si Arihito kung sasama ba siya sa kanilang next trip. Tumanggi siya at ipinaliwanag na medyo mababa pa ang level niya kaya maaari siyang mapahamak. Bukod dito, kasama rin nila sina Shin at Melissa, kaya puno na ang party kahit wala siya. Kahit naiintindihan ni Misaki ang dahilan niya, nag-request pa rin siyang sumama at sinabing iiwas lang siya sa danger at mananatili sa likod. Dahil dito, nagsimulang mag-isip si Arihito kung paano niya siya mapoprotektahan, habang sinabi naman ni Misaki na mapapalakas niya ang luck ng buong party kapag kasama siya. Dahil dito, sinuri ni Arihito ang skills ni Misaki at nalaman niyang marami siyang drop rate increase at luck boosting skills na magbibigay sa party nila ng kakayahang madaling mag-farm ng high quality loot. Dahil dito, nagdesisyon si Arihito na isama siya sa kanilang next trip.
Nang mapansin ni Suzuna na si Sake ang nakakatanggap ng lahat ng atensyon, hiniling din niya kay Arihito na tingnan ang kanyang skills. Tumango siya at sinuri ang lahat ng archery skills ni Suzuna bago magdesisyong itabi muna ang kanyang skill points para sa isang multi-shot ability. Kinabukasan, naghanda ang party para pumunta sa labyrinth. Habang naglalakad sila, bigla silang huminto nang magkaroon ng napakalaking commotion sa likuran nila. Nang tingnan nito ng mabuti, nakita ni Arihito ang isang army ng flying monsters sa kalangitan. Sumigaw si Elia na isa itong monster stampede na nagbabantang sirain ang buong city. Biglang sumugod pababa ang isa sa mga monsters at pinabagsak ang isang lalaki. Matapos tingnan ang kalagayan nito, tinulungan ni Arihito na i-evacuate ang area papunta sa isang safe zone. Maya-maya, sa Adventurers Guild, tinanong niya kung bakit may mga monsters na lumalabas sa city. Ipinaliwanag ni Luisa na paminsan-minsan ay naglalabas ang labyrinth ng mga monsters papunta sa city kapag nagiging overcrowded na ito para mapanatili ang balance sa loob. Ang mga event na ito ay tinatawag na stampedes at responsibilidad ng guild na pamahalaan ang mga ito. Ipinaliwanag ni Luisa na karamihan sa mga adventurers ay iniiwasan ng swamp area ng labyrinth kaya dumami ng sobra ang monsters sa region na iyon hanggang sa umapaw sila papunta sa city. Sa huli, inamin niyang kasalanan ng guild dahil hindi sila nakapagpadala ng kahit sino sa swamp sa tamang oras. Matapos humingi ng tawad sa party dahil sa oversight ng guild, ipinaliwanag din niya na abala ang kanilang guard sa pagprotekta sa ibang bahagi ng city, kaya hindi nila kayang tumulong sa paligid ng main building ng guild. Sinabihan ni Arihito si Suzuna na mag-set up ng salt barrier sa paligid ng building para maprotektahan ang mga injured. Nagpasalamat si Luisa sa tulong niya at nakiusap na protektahan niya ang town na ipinangako naman niyang gagawin. Nang tuluyang malagyan ng salt barrier ang building ni Suzuna, ipinakita ni Alita kay Arihito kung saan pinakamadaming monsters sa town. Sa isang kakaibang dahilan, karamihan sa kanila ay nagtipon sa paligid ng first labyrinth entrance. Kaya nagdesisyon si Erejo na pumunta roon para alisin ang pangunahing threat. Bago sila umalis, inutusan niya ang lahat na pumunta sa kani-kanilang positions at pinaalalahanan silang maglagay ng barrier sa iba pang safe buildings habang naglalakbay. Habang papunta sa labyrinth, may nakasalubong silang ilang flying monsters na nasa labas ng kanilang range at tila inaakit silang umatake. Hiniling ni Aryo kay Igarashi na gumawa ng decoy clone para kay Idea. Gumawa siya ng clone na sumama sa pakikipaglaban kay Olivia. Habang tinatalo ng dalawa ang mga monsters, gumawa naman si Suzuna ng isa pang safe zone sa paligid ng isang malaking building. Biglang napansin ni Arihito ang dalawang flying doom monsters kasama ang isang Demi-Har Harpy na lumilipad papunta sa kanilang party. Agad niyang binalaan ng lahat na maging alerto, umaasang matatalo nila ang mga paparating na intruders para makakuha pa ng morale points bago ang main fight. Biglang, matapos matalo ni Lydia ang isang stray monster, narinig niya ang isang malambing na lullaby na nakaagaw ng kanyang atensyon. Dahil sa effects ng lullaby, nakatulog sina Lydia, Igarashi, at ang iba pa. Sa huli, si Deha na lang ang halos nananatiling nakatayo habang nilalabanan din ni Arihito ang epekto ng lullaby. Napansin niya ang harpy sa kalangitan at sinubukan niya itong tamaan gamit ang kanyang slingshot pero masyado itong malayo sa range niya. Tinawanan siya ng harpy dahil sa kanyang pathetic attempt bago nito tinawag ang dalawang sweetbirds bilang backup. Binigyan niya ng buff ang mga ibon gamit ang isa pang lullaby at inutusan silang atakihin ng mga girls. Nang makita ito, sinubukan ni Durja na protektahan ng mga girls pero masyado siyang mabagal dahil sa natitirang epekto ng sleeping lullaby. Dahil alam niyang mahuhuli siya, ginamit ni Arihito ang rear stance para isakripisyo ang sarili at protektahan ng mga natutulog na girls. Sumugod ang ibon papunta sa kanya para umatake, pero biglang dumating si Falma at tinalo ito gamit ang kanyang guard dog. Kahit nakahinga ng maluwag si Arihito nang dumating si Falma, alam niyang hindi pa tapos ang danger. Kapag gumamit ulit ng lullaby ang harpy, pwedeng ma-wipe out ang buong party niya. Kaya mabilis niyang ginamit ang rear stance para sunggaban ng harpy mula sa likod habang sinabi niya kay Shin na saluhin sila kapag nahulog. Matapos siyang mailigtas ni Shin, agad na pinabagsak ng older guard dog ni Felmas ang harpy, kaya ligtas muna ang party sa ngayon. Biglang niyakap ni Deha si Arihito, halatang natatakot na baka mawala siya. Pagkatapos, dinala nila ang unconscious girl sa safe zone, kung saan inamin ni Arihito na naging careless siya at muntik na niyang hayaang mamatay ang mga ito dahil lang sa isang simpleng status condition. Pagkatapos, binigyan ni Falma ng anti-sleep pills ang kanilang kasama at ipinaliwanag na agad na tumakbo si Shin palabas nang maramdaman niyang nasa danger si Arihito. Matapos niyang ipaliwanag ito, tuluyan niyang inilipat ang ownership ni Shin kay Arihito, kaya isa na siyang official member ng party. Maya-maya, nagising ang mga girls at nagtaka kung ano ang nangyari. Matapos ipaliwanag ni Era ang lahat sa kanila, napaisip si Arihito kung ano ang gagawin niya sa nahuli nilang harpy.
Ipinaliwanag ni Falma na maaari niya itong ipadala sa isang monster ranch kung saan ito sasanihin para lumaban para sa kanya. Tinanggap niya ang suggestion at binigyan ng lahat ng anti-sleep pill para magamit nila sa hinaharap. Pagkatapos, binigyan siya ni Felmas ng isang ring na nagpoprotekta laban sa confusion status. Kaya sinabi ng mga girls na i-equip niya ito dahil siya ang kanilang leader. Nang makarecover na ang lahat, tiningnan ni Arihito ang kanyang map at nalaman niyang nagdudulot ng napakalaking destruction ang main group ng monsters. Samantala, malapit sa labyrinth entrance, ang buong lugar ay naging isang eksena ng pagkawasak. Iilan na lang ang nakaligtas tulad ni Ribbolt at ilang ibang adventurers na nagtago sa ilalim ng debris. Nang makita nila ang party ni Arihito, binalaan nila silang lumayo sa mga monsters. Nang marinig ang kanyang boses, napansin ni Arihito ang isang napakalaking named monster sa kalangitan na agad siyang inatake gamit ang isang poison spike. Masyadong mabilis ang spike para maiwasan, pero mabuti na lang at biglang sumugod si Ribo at nailigtas si Arihito sa tamang oras. Pagkatapos, isa sa mga monsters ang umatake sa isang girl na nagtatago sa loob ng isang building. Agad na inutusan ni Arihito si Shen na protektahan siya. Napansin din niya ang dalawang harpies sa kalangitan, kaya inutusan niya sina Suzuna at MCK na patumbahin ang mga ito bago pa sila makapagdulot ng gulo. Kahit natalo nila ang mga harpies gamit ang kanilang ranged attacks, dalawang sweetbirds ang biglang sumugod sa kanila para maghiganti. Biglang may napakalaking chained hammer na pumatay sa dalawang ibon habang sumali si Layla sa laban. Pagkatapos, pinakawalan ng named monster ang ultimate attack nito kay Igarashi, pero nakaiwas siya gamit ang Mirage Step. Nang matapos ang attack, napansin ni Arihito na kailangang mag-cooldown ng named monster ng 15 seconds bago nito muling magamit ang devastating attack. Dahil dito, ginabayan niya ang kanyang party members para talunin ang natitirang flying monsters habang eksaktong umiiwas sa mga attacks ng boss monster. Sa huli, ang napakalaking boss monster na lang ang natitira sa kalangitan. Inutusan ni Arihito ang kanyang party na mag-take cover, umaasang maiiwasan nila ang susunod na attack ng monster. Pero sa hindi malamang dahilan, nanatili lang itong lumulutang sa kalangitan nang hindi gumagawa ng panibagong galaw, kaya nalito si Arihito. Sa wakas, napagtanto niyang naghahanda pala ang monster na gumamit ng physical attack mula sa itaas. Pero hindi si Arihito ang target nito, kundi si Ribbolt na sinusubukang iligtas ang injured girl. Sa kasamaang palad, masyadong malayo si Arihito para mailigtas siya, at kapag masyado siyang lumapit, siya rin mismo ay malalamon ng monster. Sinubukan niyang gamitin ang defense support para protektahan si Ribbolt pero malinaw na hindi sapat ang power ng spell para labanan ang napakalaking boss monster. Sa huli, nagdesisyon si Arihito na kontaken si Ariadne gamit ang kanilang connection para humingi ng tulong sa pagligtas kay Ribbolt. Matapos siyang abisuhan, patuloy na pinanatili ni Arihito ang defense support sa paligid ni Ribbolt hanggat kaya niya, umaasang magiging maayos ang lahat. Maya-maya, natanggap ni Ariadne ang kanyang message at sumagot gamit ang dalawang mechanical guard arms na biglang pumihil sa monster. Nang lumitaw sa kalangitan ng napakalalaking arms, gulat na gulat ang lahat pati si Ribbolt na hindi makapaniwalang buhay pa rin siya. Pagkatapos, nang pilitin ng mga arms na bumagsak sa lupa ang monster, sumigaw si Arihito sa kanyang party na tapusin na ito. Agad na ginamit ni na Igarashi, MCK, at Daiha ang kanilang morale para suportahan si Elia. Sa tulong ng boost mula sa kanilang abilities, mabilis na sumugod si Elia at tinapos ang boss monster gamit ang Blossom Blade skill. Nang mamatay ang boss, napabuntong hininga sa relief si Arihito habang bumalik naman si Ariadne sa kanyang chamber. Pagkatapos nito, naging abala ang party sa pagtulong sa lahat ng adventurers na nasugatan. Bukod sa mga injured, nahuli rin ng party ang dalawang demi-harpies. Kaya nagdesisyon si Arihito na ipadala sila sa ranch. Pagkatapos, lumapit si Elia at ipinakita ang isang kakaibang magic stone na iniwan ng boss. Para malaman kung ano ang item, ginamit ni Arihito ang appraisal scroll na nakuha niya mula sa black chest at lumabas na isa itong confusion stone. Nang marinig ito, napansin ni Elia na malamang may attack ang boss monster na nagdudulot ng confusion. Mabuti na lang at natalo nila ito bago pa ito makapagdulot ng mas malaking gulo. Pagkatapos, tiningnan ni Arihito si Rival na pinuri siya dahil nailigtas niya ang buong city. Maya-maya, lumapit din sina Melissa at ang kanyang ama, masayang makita na ligtas ang lahat. Excited si Melissa dahil mayroon na naman silang rare monster, kaya tinanong niya si Arihito kung pwede niya itong i-process. Pumayag naman siya, pagkatapos, lumapit siya kay Ayla na tiniyak sa kanya na okay lang siya. Pero tinanong ni Ayla si Arihito kung anong klaseng skill ang ginamit niya para pigilan ng boss monster. Naisip niya kung summon beast ba yun, pero iniwasan ni Arihito ang tanong at nagpanggap na isa lamang itong defensive skill. Nang makita ito ni Ayla, nagdesisyon siyang huwag nang usisain pa ang mga secrets ni Arihito. Sa huli, lumapit si Aryo sa merchant girl na tuluyang nawasak ang shop.
Habang tinitingnan ng kawawang babae ang lahat ng nasira niyang goods, nakilala niya si Arihito bilang customer na dati nang bumili sa kanya. Inalok niya itong tulungan sa paglilinis ng kalat pero umiling ang babae at sinabing wala nang point na linisin pa ang mga wreckage. Ikinwento niya ang kanyang story, simula nung isa pa lang siyang beginner adventurer na may malalaking pangarap. Kahit ginawa niya ang lahat ng makakaya niya, hindi siya kailanman naging mas malakas sa labyrinth dahil kulang siya sa talent. Kalaunan, sumuko siya sa pagiging adventurer at nagsimulang magbenta ng equipment sa mga beginner adventurers sa murang halaga. Ngayon, devastated siya dahil winasak ng monster ang bagong buhay na pinaghirapan niyang buuin matapos ang napakaraming failures. Dahil dito, naawa ang lahat sa party ni Arihito sa babae. Habang umiiyak siya sa kanyang mga tuhod, napagtanto ni Arihito na may paraan siyang matutulungan ito. Tinanong niya kung gusto nitong maging exclusive merchant ng kanyang party na magbibigay sa kanya ng experience mula sa kanilang missions kahit hindi siya mismo ang nakikipaglaban. Kailangan din ni Arihito ng merchant at exclusive appraiser, kaya magagawa pa rin niya ang trabaho niya. Nang marinig ito, gulat na gulat ang babae at hindi makapaniwalang tatanggapin siya ng strongest party sa district kahit isa lang siyang ordinaryong merchant. Pero nang makita niya ang mababait na tingin ng lahat, nagdesisyon siyang tanggapin ang offer ni Arihito habang umiiyak sa sobrang relief. Maya-maya, inireport ni Arihito ang lahat sa Adventurers Guild. Nagpasalamat si Luisa sa kanya dahil nailigtas niya ang buong district at ipinaliwanag na napakalaki ng accomplishment niya kaya direktang ipo-promote ang party niya sa District 7 nang hindi na kailangang kumuha ng exam. Sa impormasyong ito, medyo nadismaya si Arihito dahil umaasa siyang sasailalim siya sa exam kasama ang Polaris. Ipinaliwanag ni Luisa na kasalukuyan ng kumukuha ng exam ang Polaris para makapasok sa District 7, kaya naging curious siya kung paano ito gumagana. Inilahad niya na kailangang maging handa ang mga seekers sa District 7 na mag-camp sa loob ng kanilang labyrinths dahil mas matagal ang journey papasok dito. Bukod pa rito, maraming monsters sa District 7 labyrinth ang umaatake tuwing gabi. Kaya ang exam ay ginawa para ihanda ang mga parties mula District 8 sa ganitong mga senaryo bago sila tuluyang umakyat sa next district. Nang marinig ito, naisip ni Arihito na magandang ideya na kumuha muna ng exam kasama ang kanyang party bago sila mag-rank up para mas maging handa sila. Pag-uwi niya, sinabi niya sa lahat na kukuha sila ng exam, pero nagalit si Idea dahil hindi niya tinatanggap ang direct promotion. Nang umalis siya, sumang-ayon ang natitirang party members kay Arihito, pero alam nilang may dahilan si Idea kung bakit siya nagalit. Pagkatapos, naupo si Arihito at binalikan sa isip ang mga nangyari noong araw, iniisip kung ano ang mangyayari kung hindi sila naging maswerte at hindi sila nakatanggap ng lahat ng tulong na iyon. Alam niyang maaaring namatay ang buong party niya, dahil dito, gusto niyang maging mas maingat pa sa hinaharap bilang kanilang leader. Matapos itong pag-isipan, tiningnan niya ang kanilang skill points. Sa pagkakataong ito, in-unlock niya ang double throw skill para sa combat at sneak attack para sa stealth missions. Kasama ng shadow step at sneak attack, ibinigay niya kay Deha ang scouting role. Pagkatapos, tiningnan niya ang sarili niyang spells. Itinuro ng kanyang skill points ang Rearguard General Skill na lubos na magpapalakas sa kanyang combat strength, pero naisip ni Arihito na mas magandang matuto muna siya ng isa pang support skill para sa party. Gayunpaman, iginiit ni Idea na kunin niya ang Rearguard General Skill. Kaya nangako si Arihito na kukunin niya yon sa susunod. Sa huli, pinili niya ang Charge Support Skill na magpapabawas sa skill cooldown times ng kanyang mga party members. Nang malaman ito ni Igarashi, nagulat siya sa pagiging selfless ni Arihito at naisip niyang palagi nitong inuuna ang ibang tao bago ang sarili niya. Sumang-ayon din si Joss sa kanya, kaya tuluyan ng na-corner si Arihito. Iyon ang episode 8. Mag-subscribe para hindi mo mamiss ang susunod na part at panoorin ang next video.